Invincible Divine Sword Chapter 841 hanggang 850. Matapos marinig ito, ngumiti si Uncle Ding at nagsabi, kailan tayo makakapunta sa treasure house ng God's Domain headquarters ng Silver Sky Blood Demon Clan at ng Netherworld Demon Clan? Nabulunan si Yang Xiaotian. Pumunta sa God's Domain headquarters ng Silver Sky Blood Demon Clan at ang Netherworld Demon Clan. Pawisan, pagkatapos ay maghintay hanggang sa malimpasan niya ang kaharian ng Diyos Hari. Kaya, ibinigay ni Yang Xiaotian ang kalahati ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water na nakuha niya kay Uncle Ding, at hinayaan si Uncle Ding na patuloy na gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, bagamat ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ay isang kayamanan. Ngunit sa loob ng isang araw, ang paglunok ng mas maraming Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Ang epekto ay halos kapareho ng paglunok ng isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, kaya si Uncle Ding ay maaari lamang lumunok ng isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Ang epekto ay halos kapareho ng paglunok ng isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, kaya't si Uncle Ding ay maaari lamang lumunok ng isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder na dahan-daang gumaling. Sa oras na ito, ang itim na aso ay lumapit kay Yang Xiaotian, hinaplo si Yang Xiaotian, at sumigaw. Si Yang Xiaotian ay hindi nakaimik, at maaari lamang gumawa ng mapait na mukha at putulin ng isa pang piraso ng Chaos Spirit Stone para sa taong ito. Nang makita ito, ngumiti si Meng Bingzhou habang nakayuko ang mga mata. Parang gusto niyang makita ang mapait na mukha ni Yang Xiaotian. Ngumiti si Yang Xiaotian kay Heigo at sinabing, Hey Ye, alam mo ba kung saan mayroong Chaos Spiritual Vein? Kailan tayo pupunta at hahanapin ito? Noong una, gusto ni Yang Xiaotian na tawagan si Heigo na, Dog Brother? O, Dog Ye, ngunit ang taong ito ay mukhang hindi masaya at patuloy na tumatahol. Sa wakas, tinawag siyang Heye ni Yang Xiaotian, at tumigil si Heigo sa pagprotesta. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, panapanahong humihiling sa kanya si Heye ng Chaos Spiritual Stone. Maya-maya, kakainin na ang Chaos Spiritual Vein niya. Nang marinig ito ni Heigo, tumahol siya ng 2 beses, at pagkatapos ay nagsulat ng ilang baluktot na salita sa lupa gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga salita ay medyo pangit, ngunit nakilala pa rin ni Yang Xiaotian kung ano sila. Banal na palasyo ng langit at lupa. Biglang umitim ang noo ni Yang Xiaotian. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Heye. Gayunpaman, sa Divine Realm, sino ang nang-ahas na looban ang langit at lupa na Divine Palace? Kahit na ang pinakamalakas na hukbo ng Silver Sky Blood Demon Clan at ng Underworld Demon Clan ay hindi nang-ahas na nakawan ng langit at Earth Divine Palace. Hindi pinapansin si Heye, naglakad si Yang Xiaotian patungo sa Black Demon Temple. Ang Black Demon Temple at ang Black Demon God-Slaying Sword Formation ay pinagsama sa isa. Sa sandaling lumapit si Yang Xiaotian sa Black Demon Temple, ang God-Slaying Sword Shi ay sumabog patungo kay Yang Xiaotian. Ang God-Slaying Sword Shi ay sumabog sa Golden Flame Light Shield ni Master Ding, na gumawa ng malakas na ingay. Sa matinding pagsabog ng God-Slaying Sword Shi, hakbang-hakbang na dumating si Yang Xiaotian sa gate ng Black Demon Temple. Nagkaroon din ng malaking formation restriction sa gate. Nag-aral sandali si Yang Xiaotian, iwinagayway ang kanyang mga kamay, pinakipot ang kadiliman at anteng-anteng ng angkan ng demonyo, at sinimulang labagin ang paghihigpit sa itaas. Sa isang sandali, sinira niya ang paghihigpit sa itaas at itinulak ang pintuan ng templo. Ang Black Demon Temple ay nahahati sa ilang mga layer sa loob at labas. Ang mga dingding ng panlabas na bulwagan ay inukitan ng iba't ibang pamamaraan ng espada. Maliban dito, wala nang iba. Lumakad si Yang Xiaotian sa labas ng bulwagan at naglakad patungo sa panloob na bulwagan. Habang naglalakad siya papasok, ang God-Slaying Sword Shi ay naging mas malakas at lumakas, pinasabog ang gininto ang apoy na light shield upang manginig. Matapos masira ni Yang Xiaotian ang ilang mga paghihigpit, pumunta siya sa Inner Hall. Ang panloob na bulwagan ay din ang sentro ng God-Killing Sword Formation. Isang Time God Tablet ang ipinasok sa looban sa harap ng panloob na bulwagan. Natuwa si Yang Xiaotian. Dumating siya sa Time God Tablet, pinaandar ang kapangyarihan ng Eternal God Body, at hinayla ang Time God Tablet mula sa lupa. Ang pangatlong beses na God Tablet ay nasa kamay na. Inalis ni Yang Xiaotian ang ikatlong Time God Tablet, at pagkatapos ay tumingin sa mahigpit na saradong pinto ng panloob na bulwagan. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng bulwagan na ito na maaaring makaakit ng napakaraming master mula sa Silver Sky Blood Demon Clan at sa Nether Demon Clan. Bago makarating sa pintuan ng Inner Hall, nakita ko ang isang madilim na porma sayon na nakatatak sa pintuan. Ang madilim na porma sayon na ito ay napakakomplikado at isa sa mga pinakakomplikadong banal na porma sayon na nakatagpo ni Yang Xiaotian sa ngayon.
Gayunpaman, ang mga porma sayon ni Yang Xiaotian ay lubos na napabuti nitong mga nakaraang taon, at hindi mahirap sirain ang madilim na porma sayon na ito. Sa loob lamang ng kalahating araw, sinira ni Yang Xiaotian ang madilim na porma sayon sa pintuan ng inner hall. Gayunpaman, nang buksan ni Yang Xiaotian ang pinto ng panloob na bulwagan, biglang, isang kakaibang puwersa ang lumusab mula sa panloob na bulwagan. Ano ang kakaibang puwersang ito? Nagulat si Yang Xiaotian at tumingin sa inner hall. May nakita siyang bulaklak na katulad ng bulaklak ng kabilang baybay na nakatanim sa isang sulok ng inner hall. Ang bulaklak ay namumulaklak na may maraming banal na ilaw. Ang banal na liwanag na ito ay medyo espesyal. May ilang ilaw sa paligid ng bulaklak. Iyon ay ang espiritu ng bulaklak. Sa pagtingin sa bulaklak na ito, si Yang Xiaotian ay natigilan sa una, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, at siya ay labis na nagulat, ano ito? Bulaklak ng tadhana. Nagulat ang boses ni Ding Ye. Bulaklak ng tadhana. Isang banal na bulaklak na mas bihira kaysa sa bulaklak sa kabilang baybayin. Ang bulaklak ng kabilang baybayin ay nakakatulong upang linangin ang walang hanggang banal na katawan, habang ang bulaklak ng tadhana ay tumutulong upang linangin ang banal na katawan ng tadhana, at ang epekto ng bulaklak ng tadhana ay mas malaki pa. Ang bulaklak ng tadhana na nasa harapan niya ay halatang nag-mature lang kanina. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na magkakaroon ng bulaklak ng tadhana sa Black Demon Temple. Sa bulaklak na ito ng tadhana, ang kanyang Hunyuan Destiny na banal na katawan ay magkakaroon ng pag-asa na makalusot sa ika-16 na antas. Nagulat si Yang Xiaotian sa bulaklak ng tadhana. Tila naramdaman ng Flower of Destiny ang kapangyarihan ng Hunyuan Destiny at Destiny Body sa katawan ni Yang Xiaotian, at marahang umindayog. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang magandang Flower of Destiny sa kanyang harapan, iniunat ang kanyang kamay at marahang hinukay ang Flower of Destiny mula sa lupa, at pagkatapos ay inilagay ito sa bilong tianding. Bumantong hininga si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumingin sa iba pang sulok ng panloob na bulwagan. Nakita niyang maraming libro at mga bote ng jade ang nakatambak sa inner hall. Halos binaliktad ni Yang Xiaotian ang mga aklat na ito, na lahat ng mga kasanayan at natatanging kasanayan na ginawa ng Lord of Black Demon. Natagpuan pa ni Yang Xiaotian ang Black Demon Dafa at ang Shakeng Si Sword Technique. Ang Shakeng Si Sword Technique ay ang pangunahing sword technique ng Lord of Black Demon, at kilala bilang pinakamahusay na sword technique sa Black Demon Continent, ngunit nakikita ni Yang Xiaotian na si Shimo ay nag-practice lamang ng mga basic. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng libro, ngunit ang mga tabletas sa mga bote ng jade ay hindi kasiya siya at nagkaroon ng kaunting epekto kay Yang Xiaotian. Matapos tanggalin ni Yang Xiaotian ang mga tabletas, hinanap niyang muli ang panloob na bulwagan at iba pang mga palasyo ng Black Demon Temple, ngunit wala siyang makitang anumang divine spiritual veins, origin energy, primordial energy at Hunyuan Tianjia Thunder Water. Sa orihinal, pumunta siya sa Black Demon Temple sa pagkakataong ito para kainin at pagsamahin ang sword domain ng Black Demon Killing God Sword Formation, ngunit ang sword domain ng Killing God Sword Formation ay hindi stable, at hindi niya ito kayang lumunin at pagsamahin. Walang magawa, makakaalis lang si Yang Xiaotian mula sa Black Demon Temple, at pagkatapos ay umalis kasama sina Bizo Longzhou at Meng Bingzhou. Pagkaalis, si Yang Xiaotian ay nakahanap ng isang lugar upang simulan ang pag-address upang pinuhin ang Flower of Destiny at ang pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya na nakuha mula sa dalawang dakilang demonyo. Kasabay nito, tinanong ni Yang Xiaotian si Bizo Longzhou na magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang amo na si Hongfeng. Matapos pinuhin ni Yang Xiaotian ang Flower of Destiny, ang Hunyuan Destiny Body ay lumampas sa ika-16 na antas gaya ng inaasahan, at ang kanyang sariling kaharian ay umabot din sa gitnang ika-10 antas ng langit na Diyos. Pagkaraang pinuhin ni Yang Xiaotian ang Flower of Destiny, iniulat sa kanya ng Blue Blood Dragon Ancestor na narinig niya ang tungkol sa kanyang master na si Hongfeng. Ano, nagpunta sa Heaven and Earth Divine Palace. Labis na nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na pupunta ang kanyang amo sa Heaven and Earth Divine Palace. Oo, dapat pumunta si Hongfeng Jianzhou para lumahok sa Heaven and Earth Divine Palace Assessment. Sabi ng Blue Blood Dragon Ancestor. Ang langit at lupa na Divine Palace ay nilikha ng Panginoon ng langit at lupa, at ito rin ang unang Divine Palace sa Divine Realm. Bawat daang taon, magre-recruit ito ng mga disipulo mula sa Divine Realm. Milyon-milyong master mula sa Divine Realm ang makakapasa sa assessment at maging mga disipulo ng Heaven and Earth Divine Palace. Ang Heaven and Earth Divine Palace Disciple Assessment ay nahahati sa Inner Disciple Assessment at ang Outer Disciple Assessment. Ang Divine King Realm ay maaaring lumahok sa Inner Disciple Assessment, at ang Divine Lord Realm ay maaaring lumahok sa Outer Disciple Assessment.
Sa makatuwid, ang kanyang master ay nagpunta sa pagtatasa ng Tiandi God Mansion ay dapat lumahok sa pagtatasa ng panloob na disipulo. Mayroong isang salita na umiikot sa mga Diyos, na nagsasabi na ang pagtatapos ng paglilinang ay ang pagsali sa Tiandi God Mansion. Naiisip mo ba ang katayuan ng Tiandi God sa God Realm? Kahit na ang Tiandi God Mansion ay walang panuntunan ng Diyos, ito ang unang puwersa na kinikilala ng Divine Realm. Mayroong milyon-milyong mga kontinente sa mga Diyos. Kung may malalakas na tao sa mainland na sumasali sa mundo ng langit at lupa, ito ang pinakamataas na kaluwalhatian ng buong mainland. Kailan kaya magre-recruit ng mga disipulo ang mga disipulo sa susunod? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Xiaotian. Ang susunod na pagkakataon ay 10 taon. Sabi ni Dugong Longzhou. 10 taon. Lumubog si Yang Xiaotian. Masyadong mahigpit ang oras. Siya ngayon ay nasa gitna ng 10 Diyos. Napakahirap na masira ang Panginoon ng Diyos sa loob ng 10 taon at makilahok sa pagtatasa ng mga disipulo sa labas ng Tiandi God Mansion. Kailangan mo bang maghintay para sa pagtatasa ng mga disipulo sa labas ng Tiandi God Mansion sa susunod? Sabi ni Dugong Longzhou. Umiling si Yang Xiaotian. Sa susunod na pagkakataong mag-recruit ng mga disipulo ang Tiandi God Mansion, kakailanganin itong maghintay ng 100 taon, masyadong mahaba. Bagaman sa susunod na pagkakataon na kinuha ng Tiandi God Mansion ang kanyang mga disipulo, ang oras ay apurahan makalipas ang 10 taon, ngunit gusto pa rin niyang ipaglaban ito. Sa loob ng 10 taon, matagumpay niyang nalagpasan ang Panginoon ng Diyos. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Tiandi God Mansion ay may bagong regulasyon. Maging ang mga disipulo ng Demon of the Silver Sky at ang Demon of the Prison ay maaari ding sumali sa assessment at sumali sa Tiandi God Mansion. Naalala ito ni Bizu Longzhou at sinabi niya. Silver Sky Blood Demon, ang mga disipulo ng Demon of the Hades ay lumahok din sa Diyos ng langit at lupa. Sumimangot si Yang Xiaotian, ito ba ay isang bagong panuntunan na ginawa ng langit at lupa? Ang mga Diyos ng langit at lupa ay nilikha ng Panginoon ng langit at lupa. Noong nakaraan, dahil sa malupit na paraan ng nangungunang 10 demonyo ng baha, nangingibabaw ang langit at lupa kaya pinahintulutan ang mga alagad ng nangungunang 10 demonyo ng baha na lumahok sa pagtatasa ng God Fair ng langit at lupa. Bakit biglang nagbago ang panuntunang ito ngayon? Hindi masyadong malinaw. Umiling si Bizu Longzhou, sinabi ng ilang tao na ang langit at lupa ang nangingibabaw sa pag-urong sa loob ng maraming taon. Kang Blood Supreme, sabi ni Yang Xiaotian. Mayroon lamang isang alagad na pinangungunahan ng langit at lupa, iyon ay, si Zhao Ming, ang pinakamataas na dugo ng dugo. Maraming alamat tungkol kay Kang Blood Supreme. Ayon sa alamat, ang kataas-taasang dugong ito ay natural na mayroong pinakamataas na katawan ng espada, puso ng espada, kaluluwa ng tibak, buto ng espada, mga ugat ng espada. At nilinang ang siyam na Diyos. Ang unang Diyos ay isang bihirang nangungunang Diyos sa mundo. Hindi lang iyon, nilinang din ni Kang Blood Supreme ang 14 na lugar ng pinakamakapangyarihang mga espada, at nilinang pa nga ang langit at lupa na mahiwagang kapangyarihan na pinangungunahan ng langit at lupa sa isang kumpletong estado. Ang ibig mo bang sabihin ay isang bagong regulasyon mula sa pinakamataas na dugo ng dugo ang nagpapahintulot sa mga disipulo ng nangungunang 10 demonyo ng Honghuang na lumahok sa pagtatasa ng Tiandi God Mansion? Tanong ni Yang Xiaotian. Maraming tao ang nag-speculate, pero hindi mo ba alam, hindi mo ba alam? Sabi ni Bizu Longzhou. Tumanggo si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-address ng higit sa 6,000 pinanggalingan. Matapos masira ang gitna ng mga Diyos, ang bilis ng pagdadalisay at pinagmulan ay tumaas muli ng malaki. Ngayon ay maaari na itong pinuhin ng 60 piraso araw-araw. Sa makatuwid, pagkatapos ng higit sa 3 buwan, ang lahat ng pinanggalingan ng pinagmulan ay pino at lilinisin. Matapos pinuhin ng higit sa 6,000 mga pinagmulan, ang Diyos ng pinagmulan ni Yang Xiaotian ay hindi lamang nalampasan ang 14 na timbang, ngunit naabot din ang rurok ng ika-14 na yugto. At ang lakas ni Yang Xiaotian ay lumagpas din sa 10-10-10 period. Kasunod nito, sinimulan ni Yang Xiaotian na pinuhin ang gas ni Hongmeng. Pagkalipas ng ilang buwan, nilinaw ni Yang Xiaotian ang lahat ng chi-chi ng Hongmeng, na lumampas sa tuktok ng 10-10-10-10. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang Hongmeng Shin ay lumampas sa ika-17, ito ay nagiging mas at mas mahirap na mapabuti. Pino niya ang lahat ng diwa ni Hongmeng, at nalampasan lamang ang ika-17 gitnang yugto. Matapos pinuhin ang chi ni Hongmeng, hindi umatras si Yang Xiaotian upang magtanim, ngunit nilayo niyang pumunta sa kontinente ng Zulong. Nais niyang magtagumpay sa kaguluhan at pagnanakaw. Ang 4 na Diyos ay dapat 17. Ang 4 na pangunahing Diyos ay nilinang hanggang sa ika-17. Hindi ito mahirap. Ang mahirap ay ang lahat ng 15 espada ay nilinang lahat sa larangan ng mga espada. Nasa larangan pa rin siya ng 12 espada ngayon.
Ayon kay Dingay, ang pinakamaraming hanay ng espada sa larangan ng mga espada ay nasa kontinente ng Zulong, kaya gusto niyang pumunta sa kontinente ng Zulong. Bukod dito, sinabi ng ninuno ni Taija Timo na mayroong 3 oras ng panahon sa kontinente ng Zulong, at ang Panginoon ng oras ay maaaring nasa kontinente ng Zulong. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian ay pupunta sa Zulong Continent, si Mengzo ay pumunta kay Yang Xiaotian at sinabing aalis siya ng ilang araw. Labis na nagulat si Yang Xiaotian, hindi ko alam kung saan pupunta ang babae. Dumaing si Meng Bingzo, gusto kong pumunta sa lupain ng ninuno ng demonyo. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Kamakailan, nagising siya ng ilang alaala na may kaugnayan sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, may nagtanim ng dark ban sa kanyang katawan. Sa makatuwid, pupunta siya sa lupain ng ninuno ng demonyo. Ang lupain ng ninuno ng demonyo. Nagulat si Yang Xiaotian, ngunit alam niya ang panganib ng lupain ng ninuno ng demonyo. Ang Ancestral Dragon Continent ay ang lugar ng kapanganakan ng lahat ng dragons, at ang lupain ng mga ninuno ng demonyo ay ang lugar ng kapanganakan ng lahat ng mga demonyo sa mga Diyos. Walang nakakaalam kung nasaan ang Yintian Blood Demon at ang Demon of the Hades sa punong tanggapan ng Shenyu Division, ngunit maraming tao ang nag-iisip na ito ay malamang na nasa lupain ng ninuno ng demonyo. Tumango si Meng Bingzo, gusto kong pumunta sa lupain ng ninuno ng demonyo upang makahanap ng isang tao. Pagkatapos ay tinuwanan niya si Yang Xiaotian, sasali ka ba sa pagtatasa ng Tiandi God Mansion sa loob ng 10 taon? Mapanganib ang lupain ng ninuno ng demonyo, at dapat mag-ingat ang pangarap na babae, sabi ni Yang Xiaotian. Ngumiti si Meng Bingzo, bagaman delikado ang lupain ng Demon Ancestor, dapat ay maayos ako. Napatay ni Young Master ang 2 disipulo ng Demon Clan, kaya mag-ingat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng itim na aso, Palam, munting aso. Pagkatapos nito, kumislap siya at naging isang panaginip na yelo at nyebe, na naglalaho sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagtingin kay Meng Bingzo na biglang nawala ng walang bakas, hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na maging mas curious sa pagkakakilanlan ni Meng Bingzo. Pagkaraan ng ilang sandali, pinaandar din ni Yang Xiaotian ang Abyss Spaceship, at ang Blue Blood Dragon Ancestor at ang itim na aso ay sumabog sa hangin at umalis, patungo sa Zulong Continent. Ang kontinente ng Zulong ay napakalayo, kahit na ito ay hinihimok ng isang banal na batong espiritu, aabutin ng halos kalahating taon upang makarating doon. Gayunpaman, habang nasa daan, maaaring samantalahin ni Yang Xiaotian ang pagkakataon na pinuhin ng buhangin ng oras sa kanyang katawan. Sa daan, hindi huminto si Yang Xiaotian nang madaanan niya ang ilang kontinente. Makalipas ang kalahating taon, nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa kontinente ng Zulong, pininulang ni Yang Xiaotian ang lahat ng buhangin ng oras sa kanyang katawan. At ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay hindi lamang nakapasok sa 17 antas, ngunit nakalusot din sa tuktok ng unang bahagi ng 17 antas. Kontinente ng Zulong. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa busog ng spaceship, tinitingnan ang kahangahangang kontinente ng Zulong sa kanyang harapan, at kumukulo ang kanyang dugo. Sa paglipas ng mga taon, walang humpay siyang nagsasanay ng sinaunang dragon art. Ang kanyang sinaunang sining ng dragon ay nalampasan na ang 17 antas at naabot na ang rurok ng huling 17 antas. Kontinente ng Zulong. Bamantong hininga din si Tio Ding sa ibang tono, sayang wala na si B-Boy. Sinong lalaki? Naguguluhan si Yang Xiaotian. Sinabi ni Uncle Ding, nalinang mo ang Taego Shilongju hanggang sa tuktok ng huling bahagi ng 17 antas. Sa tingin mo ba ay mahirap itong makalusot? Tumango si Yang Xiaotian. Nilinang niya ang Taego Shilongju hanggang sa rurok ng huling 17 antas sa loob ng ilang taon, ngunit hindi pa siya nakakalusot sa 18 antas. Ang iyong Taego Shilongju ay nilikha ng ninuno ng angkan ng dragon sa kontinente ng Zulong, ngunit nagsasanay ka pa lamang sa unang kalahati ngayon. Sabi ni Uncle Ding, may second half pa. Natigilan si Yang Xiaotian. Ang Taego Shilongju na ginawa niya ay talagang nilikha ng ninuno ng Dragon Clan sa God Realm. May second half pa ba? Hindi katakataka na hindi pa siya nakakalusot sa 18 antas sa nakalipas na ilang taon. Ang ikalawang kalahati ay nasa Zulong Palace sa Zulong Continent. Sabi ni Tito Ding. Zulong Palace. Biglang nakaramdam ng pag-asa si Yang Xiaotian. Iniwan ng ninuno ng angkan ng dragon ang mga turo ng mga ninuno ng angkan ng dragon. Kung may makakapag-practice ng kanyang dragon art hanggang sa 19 na antas, ang taong ito ang magiging pinuno ng angkan ng dragon sa hinaharap. Maari niyang mamana ang kanyang pamana at mamuno sa kontinente ng Zulong, sabi ni Tio Ding. Nagulat si Yang Xiaotian. May ganyan.
Ang maraming mga dragon clan sa Zulong continent ng Divine Realm ay makapangyarihan. Kung mapapamahalaan nila ang kontinente ng Zulong, ito ay talagang kamangha-mangha. Nasanay na siya ngayon sa dragon art hanggang sa rurok ng huling 17 antas. Hanggat nakuha niya ang lower half, magkakaroon siya ng pag-asa na makapagsanay hanggang sa 19 na antas. Ngunit hindi madaling pumasok sa Zulong Palace. Sinabi ni Uncle Ding, dapat mong mahanap ang Zulong Pearl. Tanging ang Zulong Pearl lang ang makakapagbukas ng Zulong Palace. Zulong Pearl. Natigilan si Yang Xiaotian. Ang Zulong Pearl ay nawala sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay dapat na nasa kontinente ng Zulong. Sinabi ni Uncle Ding na practice muna ang sinaunang dragon art hanggang sa tuktok ng huling bahagi ng 17 antas. Hanggat nasa radius ka ng daan-daang milya, mararamdaman mo ang pagkakaroon ng Zulong Pearl. So, may pag-asa pang mahanap ang Zulong Pearl. Napangiti si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Maaari bang maramdaman ang pagkakaroon ng Ancestral Dragon Pearl sa loob ng radius na daan-daang milya? Ngunit ang Ancestral Dragon Continent ay malawak at walang hangganan, at para pa rin itong naghahanap ng karayom sa isang dayami para mahanap ang Ancestral Dragon Pearl. Master Ding, posible bang walang sinuman sa Ancestral Dragon Continent ang nakapag-practice ng Dragon Art sa 19 na antas sa loob ng napakaraming taon? Nagtataka na tanong ni Yang Xiaotian. Sa tingin mo ba ang Ancient Dragon Art ay isang kasanayan sa tabing daan at napakadaling isagawa? Ngumuso si Master Ding, upang magsanay ng sinaunang Dragon Art, ang unang kondisyon ay magkaroon ng Dragon Martial Spirit na antas 14 o mas mataas. At kahit na mayroon kang 14 na antas ng Dragon Martial Spirit, mahirap isagawa ang sinaunang sining ng Dragon hanggang sa 14 na antas. Kahit na ang ilan sa mga sinaunang Dragon Clan Strongmen ay maaaring magsanay ng sinaunang Dragon Art hanggang sa 13 antas, at kakaunti lang. Not to mention the 15th level. At ang 19 na antas. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Kaya, mula noong ninuno ng Dragon Clan sa Divine Realm, siya lang ang nag-practice ng sinaunang Dragon Art hanggang sa 17 antas. Hindi mo ba hinahanap ang sword formation ng Birth Sword Field? Mayroong dalawang ganoong sword formation sa Ancestral Dragon Hall. Sabi ni Master Ding. Dalawa. Natuwa si Yang Xiaotian. Kaya, kailangan na lang nating maghanap ng isa pang 10. Dapat mayroong higit sa 12 sword formations na nagsilang sa Sword Realm sa Zulong continent na ito. Sinabi ni Uncle Ding, gayunpaman, hindi pa ako nakakabalik sa Divine Realm sa loob ng maraming taon, at wala akong masyadong alam tungkol kay Zulong. Maaari mong tanungin si Xiao Bizi. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na tanungin ang Blue Blood Dragon Ancestor, Old B, alam mo ba ang sitwasyon ng sword formation na nagsilang sa Sword Realm sa Zulong continent? Nagmuni-muni ang Blue Blood Dragon Ancestor, maraming taon na akong hindi nakabalik sa kontinente ng Zulong, ngunit naaalala ko na mayroong 5 elementong sword formation na nagsilang sa Sword Realm sa 5 Elements Land. Hindi malayo ang 5 Elements Land, makakarating tayo doon sa isang araw. Bukod pa sa 5 Elements Land, mayroong 5 elementong sword formation sa Sword Realm, at mayroon ding 5 element sword formation sa Burial Dragon Valley at Dark Dragon Mountain, at ang Burial Dragon Valley ang may pinakamaraming sword formation na nagsilang sa Sword Realm, na may 3. Pero medyo malayo ang Burial Dragon Valley at Dark Dragon Mountain. Pagkatapos, nag-usap ang Blue Blood Dragon Ancestor at Yang Xiaotian tungkol sa 5 Elements Land, Burial Dragon Valley, at Dark Dragon Mountain. Ang Land of 5 Elements ay isang mapanganib na lugar sa Ancestral Dragon Continent, at isa rin itong treasure land ng Ancestral Dragon Continent. Bagaman mayroong hindi mabilang na mga porma sayon sa loob, mayroon ding maraming mga kayamanan. Ito ay isang lugar kung saan maraming alagad ng dragon at malalakas na lalaki ang nagsanay. Ang ilang mga alagad ng dragon ay nakahanap pa ng mga likas na kayamanan tulad ng espiritu ng 5 elemento sa Land of 5 Elements. At ang Buried Dragon Valley ay ang lugar kung saan inililibing ang mga malalakas na lalaki ng dragon. Ang Dark Dragon Mountain ay kung saan nagpractice ang ninuno ng Black Dragon Clan noong nakaraan. Ang lupain ng 5 elemento. Sinabi ni Yang Xiaotian, kung gayon, pumunta muna tayo sa Land of 5 Elements. Sinabi ni Timo na mayroong isang monumento ng oras sa Land of 5 Elements, at kukunin natin ang monumento ng oras na iyon. Kaya, dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa Land of 5 Elements. Makalipas ang isang araw, nakarating sila sa Land of 5 Elements. Ang pasukan sa Land of 5 Elements ay hindi malaki, at maaari lamang itong tumanggap ng ilang tao ng sabay-sabay, ngunit pagkapasok, ang view ay agad na bukas. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ang pumukaw sa mga mata ni Yang Xiaotian ay isang walang katapusang dilaw na lupain. Dahil ang 5 Elements Sword Formation ay nasa loob ng 5 Elements Land,
lumipad siyang Xiaotian hanggang sa kaibuturan ng Five-Element Sword Formation. Gayunpaman, nang siyang Xiaotian ay patungo ng malalim sa Five Elements Land, biglang nag-vibrate ang Hongmeng Divine Tree. Natigilan siyang Xiaotian. Ano ito? Xian Tian Ziran. Tanging si Xian Tian Ziran lang ang makakapagpagalaw sa Hongmeng Divine Tree ng ganito. Naroon si Xian Tian Ziran sa Five Elements Land, na isang magandang sorpresa. Agad na lumipad siyang Xiaotian patungo sa direksyon na naramdaman ng Hongmeng Divine Tree. Hindi nagtagal, dumating siyang Xiaotian sa harap ng isang sagradong bundok. Ang sagradong bundok na ito ay napakataas, na may 5 elemento ng espiritual na enerhiya na nakasalikop dito, na naglalabas ng maraming ipinagbabawal na kapangyarihan. Ang Xian Tian Zirang ay nasa ibaba ng sagradong bundok na ito. Sa pagtingin sa sagradong bundok na ito, siyang Xiaotian ay masyadong tamad na sirain ang mga paghihigpit dito ng isa-isa. Pinaganya niya ang ika-17 walang hanggang banal na katawan, at ang Diyos ng oras ay namuo sa likuran niya, at biglang sumuntok. Biglang, ang walang hanggang kapangyarihan ng oras ay parang tsunami, na binomba ang sagradong bundok. Ang ipinagbabawal na liwanag ng sagradong hanay ng bundok ay sumugod sa kalangitan, sinusubukang hadlangan ng kamao niyang Xiaotian, ngunit lahat sila ay naasimilasyon ng kapangyarihan ng oras, naging mga butil ng time sand, at nawala sa ilog ng panahon. Boom! Ang sagradong bundok ay tinamaan ng kamao ng Diyos ng panahon. Biglang sumabog ang buong sagradong bundok. Ang buhangin at alikabok ay gamulong, at pagkatapos ay maging ang buhangin at alikabok ay naasimilasyon ng kapangyarihan ng panahon at naglaho sa ilog ng panahon. Tiningnan ng Blue Blood Dragon Ancestor ang kapangyarihan ng kamao niyang Xiaotian, at nabigla din, at maging ang itim na aso ay umungal. Matapos makapasok ang Eternal Divine Body sa ika-17 antas, ginamit din ito niyang Xiaotian sa unang pagkakataon. Nang makitang napakalakas ng kapangyarihan ng Eternal Divine Body sa oras, nagulat din siya. Bumagsak ang kanyang mga mata sa madilaw na block ng lupa sa ilalim ng sagradong bundok. Ang madilaw na Earth Block ay ang Xian Tian Zirang. Nang kukunin na niyang Xiaotian ang Xian Tian Zirang, isang tunog ng basag na hangin ang dumating mula sa likuran, at isang grupo ng mga disipulo ng dragon ang lumipad. Malinaw na ang suntok niyang Xiaotian ay nakakuha ng atensyon ng mga alagad ng dragon na ito. Xian Tian Zirang. Ang isa sa kanila ay tuwang-tuwa nang makita niya ang Xian Tian Zirang, at tumawa, si Xian Tian Zirang pala iyon. Napakaswerte namin ngayon. Nakakita kami ng isang piraso ng Xian Tian Zirang hindi nagtagal pagkatapos na makapasok sa Five Elements Land. Ang ibang mga alagad ng dragon ay tuwang-tuwa. Ang mga taong dumating ay mga disipulo ng Black Dragon, Red Dragon, at Golden Dragon clans. Sa pagkakataong ito, ang mga disipulo ng tatlong angkan ay nagsama-sama upang makapasok sa Five Elements Land Trial. Napakalaki ng kapirasong lupang ito, pantay nating hinati ng tatlong angkan. Tumawa si Ao Qin, ang batang patriarch ng Black Dragon Clan. Oo, kaming tatlong angkan ay hinati ito ng pantay, at bawat angkan ay makakakuha ng maraming. Tumawa si Ao Hai, ang batang patriarch ng Red Dragon Clan. Tanging si Ao Ji, ang batang patriarch ng Golden Dragon Clan, ang hindi nagsalita. Tumingin siya sa likod niyang Xiaotian at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Siyempre naalala niya itong blue short figure. At naalala niya ito ng malinaw. Muli niyang tiningnan ang itim na aso sa tabi niyang Xiaotian. Isa talaga itong itim na aso. Ang itim na aso ng Heavenly Demon Temple. Dumating talaga siya sa Ancestral Dragon Continent. Nang makitang hindi nagsasalita si Ao Ji, si Ao Qin, ang batang patriarch ng Black Dragon Clan, at si Ao Hai, ang batang patriarch ng Red Dragon Clan, ay hindi nag-isip tungkol dito. Lumipad sila patungo sa piraso ng likas na lupa na may masayang mukha, at hindi sineseryoso siyang Xiaotian, ang itim na aso, at ang Blue Blood Dragon Ancestor. Itinuring lamang nila siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama bilang mga taong hindi nakikita. Isang dalubhasa sa Black Dragon Clan ang nagsabi kay Yang Xiaotian, nakita namin itong piraso ng likas na lupa, maaari ka nang umalis. Nahanap mo na. Napangiti siyang Xiaotian nang marinig niya ito, at kinuha ang piraso ng likas na lupa sa kanyang kamay gamit ang isang kamay. Gaya ng sinabi ni Ao Qin, ang batang pinuno ng Black Dragon Clan, ang piraso ng likas na lupa na ito ay medyo malaki, kasing laki ng piraso ng likas na lupa sa kaba ng araw at buwan na kaharian. Nakita ito ni Ao Qin, ang batang pinuno ng Black Dragon Clan, na nagmamadaling lumapit, at lumubog ang kanyang mukha, anak, ibaba mo ang likas na lupa. Paano kung hindi ko ibababa? Normal ang mukha niyang Xiaotian. Kung hindi mo ibababa, sa tingin mo makakaalis ka sa Five Elements Land. Malamig na sinabi ni Ao Hai, ang batang pinuno ng Red Dragon Clan, kung ibababa mo ito at aalis ng masunurin, maaari ka pa ring umalis sa 5 elementong lupain.
Kung hindi, hindi ka makakaalis sa Five Elements Land. Talaga, nang marinig ito, inilagay ni Yang Xiaotian ang piraso ng likas na lupa sa kanyang kamay sa Green Dragon Heavenly Cauldron. Nang makita ni Yang Xiaotian na hindi lamang masunurin na ibinaba ang Xiantian Zirang, ngunit sa halip ay inilagay ito sa kaldero, nagdilim ang mukha ni Ao Hai, anak, hinahanap mo ang kamatayan. Sa puntong ito, bigla niyang hinawakan si Yang Xiaotian gamit ang isang kuko. Atake na sana ang Blue Blood Dragon Ancestor, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan. Hinayaan niyang sunggaban siya ng kabilang partido. Hinawakan ni Ao Hai ang balikat ni Yang Xiaotian gamit ang isang kuko. Siya ay isang makapangyarihang Diyos na hari ng unang antas, at ang kapangyarihan ng kuko na ito ay sapat na upang durugan ng isang bundok na 10,000 talampakan ang taas. Ngunit nagulat si Ao Hai nang makita niya na nang hawakan niya ang balikat ni Yang Xiaotian, para siyang humawak ng isang piraso ng Chaos God na bakal, at talagang pinasakit nito ang kanyang 5 daliri. Sa oras na ito, nanginginig ang balikat ni Yang Xiaotian. Isang napakalakas na puwersa ang sumabog, direktang yumanig sa likod ni Ao Hai. Nahulog si Ao Hai sa orihinal na lugar, at nagkaroon ng putok na tunog, at lumipad ang alikabok. Nagulat ang mga alagad ng dragon. Si Ao Hai, bilang batang patriarch ng Red Dragon Clan, ay ang pinakamahusay sa kanyang mga kapantay sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pakikipaglaban. Maraming first level na God Kings ang maaaring hamarang sa kanyang pag-atake, ngunit ngayon ay inalog siya ng naka-blue shirt na binata. Nang malapit nang dumagsa ang Red Dragon Clan, ang batang patriarch ng Golden Dragon Clan, si Ao Ji, ay nagbago ng kanyang ekspresyon at galit na sinabi, tumigil. Itigil mo na lahat. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang galit na boses ni Ao Ji. Magsasalita pa lang si Ao Hai, lumapit si Ao Ji kay Yang Xiaotian at yumuko ng may paggalang, sinabing, nakilala ni Golden Dragon Ao Ji si Yang Master Yang. Nagulat ang lahat, kilala mo ako. Tumingin si Yang Xiaotian kay Ao Ji. Nakaharap sa mga mata ni Yang Xiaotian, kinakabahang sinabi ni Ao Ji, nasa kontinente ako ng Kanglong, kaya alam ko ang iyong pangalan. Pagkatapos ay sinabi niya, Ao Qin, hindi alam ni Ao Hai at ng iba pa ang iyong pangalan. Na-offend ka nila ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan nila. Sa puntong ito, yumuko siya ng malalim kay Yang Xiaotian, patawarin mo sila. Ang tatlong alagad ng dragon ay nagulat nang makita si Ao Ji na sobrang takot. Ang Golden Dragon Clan ay isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Zulong Continent. Si Ao Ji, bilang batang patriarch ng Golden Dragon Clan, ay mas malakas kaysa Ao Qin at Ao Hai sa parehong katayuan at lakas. Kadalasan, siya ay mataas at makapangyarihan. Kailan nakita ng mga tao si Ao Ji ng sobrang takot? Sina Ao Qin at Ao Hai ay tumingin kay Yang Xiaotian at nakaramdam ng pagkatuyo sa kanilang mga bibig. Tinitigan ni Yang Xiaotian si Ao Ji, na nasa estado ng takot. Nang pawisan na si Ao Ji, sinabi niya, you guys go. Tuwang-tuwa si Ao Ji nang marinig niya ito, salamat sa iyong pagpapatawad, Young Master. Pagkatapos ay yumuko siya kay Yang Xiaotian at pinangunahan ang tatlong tribong mga disipulo na umalis ng nagmamadali. Pagkaalis ng tatlong tribong mga disipulo, si Yang Xiaotian, ang Blue Blood Dragon Ancestor, at ang itim na aso ay nagpatuloy sa paglipad ng malalim sa Five Elements Land. Natagpuan niya ang Ancestral Dragon Pearl, binuksan ang Ancestral Dragon Hall, at nagpractice ng Ancient Dragon Art hanggang sa ika-19 na antas. Sa hinaharap, siya ang magiging master ng Dragon Clan at mamumuno sa Dragon Clan. Kaya naman, ayaw niyang gawing masyadong awkward ang mga bagay sa tatlong Dragon Clan. Walang pagkakamali. Nang makitang nawala ang figure ni Yang Xiaotian, napanatag si Ao Ji at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang makita ito, hindi naiwasang magtanong ni Ao Hai, Ao Ji, sino ang binatang iyon ngayon? Yang Xiaotian. Nag-alinlangan si Ao Ji at sinabi. Yang Xiaotian. Nagulat lahat sina Ao Qin, Ao Hai at ang tatlong alagad ng Dragon Clan. Alam mo ba na ilang taon na ang nakararaan ay biglang inutusan ng ating mga ninuno ang mga disipulo ng angkan ng Golden Dragon na huwag pumunta sa kontinente ng Kanglong sa hinaharap. Sabi ni Ao Ji. Tumanggo sina Ao Qin at Ao Hai. Narinig din nila ang tungkol dito. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga ninuno ng angkan ng Golden Dragon ay biglang nag-utos na ang lahat ng mga disipulo ng angkan ng Golden Dragon ay hindi pinapayagang pumunta sa kontinente ng Kanglong sa hinaharap, at hindi man lang pinayagang lumapit sa kontinente ng Kanglong. Dahil ba sa taong to? Gulat na sabi ni Ao Qin. Tumanggo si Ao Ji na may seryosong mukha. Sina Ao Qin, Ao Hai at iba pa ay lumanghap ng malamig na hangin. Ang ninuno ng Golden Dragon Clan ay isa sa pinakamalakas na ninuno ng dragon sa kanilang kontinente ng Zulong, at ang pinakamalakas sa God Realm. Paano siya matatakot sa binata ngayon lang?
Hindi na nagpaliwanag pa si Aoji, ngunit lumipad papalayo sa Five Elements Land at nagmamadaling bumalik sa Golden Dragon Clan. Dumating siyang Xiaotian at ang itim na aso sa kontinente ng Zulong. Napakaseryoso ng usaping ito. Kailangan niyang bumalik at magsumbong sa kanilang mga ninuno. Sa oras na ito, tinatalakay ng ninuno ng Golden Dragon Clan, Aoding, ang usapin ng pag-recruit ng mga disipulo sa Heaven and Earth Divine Mansion kasama ang ninuno ng Black Dragon, Ao Yonghui, at ang ninuno ng Red Dragon, Ao Chang. Sa pagkakataong ito, ang Supreme Kangzo ay biglang naglabas ng bagong panuntunan, na nagpapahintulot sa 10 dakilang demonyong disipulo ng prehistoric world na lumahok sa pagtatasa ng Heaven and Earth Divine Mansion, na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa maraming makapangyarihang tao sa God Realm. Ginawa ito ni Kangzo para sa batang patriarch ng Yintian Blood Demon Clan. Sinasabing ang batang patriarch ng Yintian Blood Demon Clan ay may walang katulad na talento. Nagmuni-muni ang ninuno ng Golden Dragon na si Aoding. Gusto ni Kangzo na gamitin ang paraang ito para hayaan ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon na lumahok sa assessment at sumali sa Heaven and Earth Divine Mansion. Ang Black Dragon ancestor Ao Yonghui ay nagulat at naghinala, ang batang patriarch ba ng Silver Sky Blood Demon Clan ay nagil-inang ng isang banal na pagkadyos. Sinulyapan ni Aoding sina Ao Yonghui at Ao Chang, at dahan daw ang sinabi, mas mataas sa divine grade. Sa itaas ng banal na grado. Nagulat si Ao Yonghui at Ao Chang at biglang tumayo, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Above the divine grade, hindi ba kaguluhan iyon? Ang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan ay nagil-inang ng isang magulong pagkadyos. Oo, ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan ay nagil-inang ng pagkadyos na lumampas sa divine grade. Napakabigat ng boses ni Aoding. Nagulat sina Ao Yonghui at Ao Chang nang matanggap nila ang kumpirmasyon ni Aoding. Ang Chaos Godhead ay lumitaw sa Divine Realm, na isang nakakagulat na pangyayari. Hindi nakakagulat na ginawa ito ni Kangzo Supreme, ang Panginoon ng Divine Palace of Heaven and Earth. Ito ay dahil sa pambihirang talento ng batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan kaya ang mga ninuno ng Divine Palace of Heaven and Earth ay sumang-ayon din sa desisyon ni Kangzo Supreme. Sabi ni Aoding. Nakaramdam ng pait sa kanilang mga puso sina Ao Yonghui at Ao Chang. Hindi nakapagtataka na gumawa ng ganoong desisyon si Kangzo Supreme at ang mga ninuno ng Divine Palace of Heaven and Earth. Kahit na sila, ganoon din ang gagawin nila. Sa oras na ito, naisip ni Aoding siyang Xiaotian mula sa kontinente ng Kanglong. Hindi ko lang alam kung alin ang mas malakas at mas makapangyarihan, ang Chaos Godhead niyang Xiaotian o ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan. Hindi ko inaasahan na lalabas ang isang napakalaking henyo sa Silver Sky Blood Demon Clan. Napabuntong hininga si Ao Yonghui, kailan lilito ang gayong henyo sa ating Dragon Clan. Umiling si Ao Chang at mapait na ngumiti, ang ninuno ay minsang nag-iwan ng isang alituntunin ng pamilya, na nagsasabi na kung ang isang tao ay maaaring magsanay ng Dragon Art hanggang sa 19 na antas, siya ang magiging master ng ating Dragon Clan at maaaring magmana ng kanyang manta. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, lalo pa ang 19 na antas, wala kahit isang henyo sa 15 antas. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng henyo sa 19 na antas upang pamunuan ang ating Dragon Clan pabalik sa kaluwalhatian ng sinaunang panahon. Bumantong hininga si Aoding, kung ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan ay lalahok sa Inner Disciple Assessment ng Heaven and Earth Divine Mansion sa pagkakataong ito, tiyak na siya ang mauuna. Nabalitaan ko na ang Supreme Kangzo ay nagnanais na tanggapin siya bilang isang personal na disipulo. Sumimangot si Ao Yonghui, kung gayon, hindi ba ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan ang magiging young master ng Heaven and Earth Divine Mansion sa hinaharap? Siguro siya na rin ang mamamahala sa Heaven and Earth Divine Mansion sa hinaharap. Sina Aoding, Ao Hai at iba pa ay nasa mabigat na kalooban. Pagkatapos ng napakaraming taon ng paghahanap, wala pa ring balita tungkol sa Ancestral Dragon Pearl. Sumasakit ang ulo ni Ao Hai, nabalitaan kong hinahanap din ng Silver Sky Blood Demon Clan ang Ancestral Dragon Pearl kamakailan. Sa Ancestral Dragon Hall, bilang karagdagan sa ikalawang kalahati ng sinaunang Dragon Art, mayroon ding mga kayamanan tulad ng Origin God Fruit at ang Chaos Spirit Vein. Ang Silver Sky Blood Demon Clan ay malinaw na nakatutok sa Origin God Fruit at sa Chaos Spirit Vein sa Ancestral Dragon Hall. Napasimangot si Aoding nang maisip niyang hinahanap din ng Silver Sky Blood Demon Clan ang Ancestral Dragon Pearl. Maya-maya, nagpaalam sina Ao Yonghui at Ao Chang at umalis. Kalalabas lang ni Ao Yonghui at Ao Chang, nakita nila si Ao Ji na nagmamadaling pumasok mula sa labas ng hall. Natarante si Aoding. Hindi ba nasa Five Elements Land si Ao Ji para sa paglilitis? Bakit siya bumalik? Ancestor, narito siyang Xiaotian.
Nakita ni Aoji si Aoding at nag-aalalang sinabi, siya at ang itim na aso sa Heavenly Demon Temple ay nasa Five Elements Land. Nang marinig ito ni Aoding, nagbago ang kanyang mukha at napatayo siya sa gulat. Si Yang Xiaotian at ang itim na aso ay nasa Five Elements Land. Pagkatapos, sinabi ni Aoji kay Aoding ang lahat ng nangyari. Maulap ang mukha ni Aoding matapos itong marinig. Lolo, sa tingin mo ba ay nagpakita si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa 5 elementong lupain para sa kayamanan na iyon? Hula ni Aoji. Umiling si Aoding at hindi nagsalita. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay patuloy na lumipad ng mas malalim sa Five Elements Land. Nang makatagpo sila ng mga pag-atake mula sa Five Elements Beast sa daan, si Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor ay direktang natangay. Makalipas ang ilang araw, hindi nagtagal pagkatapos dumating si Yang Xiaotian sa kailaliman ng 5 elementong lupain, naramdaman niya ang ika-4 na Time Monument. May dagat sa harap niya, makulay na dagat, at ang Time Monument ay nasa ilalim ng dagat. 5 elemento ng dagat. Tiningnan ng Blood Dragon Ancestor ang dagat sa kanyang harapan na may time na mukha. Ang Five Elements Land ay isang mapanganib na lugar sa Ancestral Dragon Continent, at ang Five Elements ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa Five Elements Land. May misteryoso at kamanghamanghang kapangyarihan sa 5 elemento ng dagat. Lahat ng malalakas na lalaki na pumapasok sa Five Elements Sea ay hinihigop at pagkatapos ay mawawala. Ang ilan ay nagsasabi na mayroong isang napakalakas na 5 elementong hayop na naninirahan sa ilalim ng 5 elementong dagat, at lahat ng malalakas na lalaki na pumasok sa 5 elementong dagat ay nilalamon ng 5 elementong hayop na ito. May nagsasabi rin na ang Five Elements Sea mismo ay isang nakakatakot na pag-iral na partikular na nilalamon ang malalakas na lalaki na pumasok dito. Naramdaman din ni Yang Xiaotian ang nakakatakot na lumalamon na kapangyarihan sa Five Elements Sea at tinanong si Uncle Ding kung sigurado siya. 20 subo ng Hanyuan Tianjie Lei Shui, 1 oras ng insenso. Sabi ni Tito Ding. Tumango si Yang Xiaotian. Hanggat makapasok siya sa Five Elements Sea para sa 1 oras ng insenso stick, tiyak na makukuha niya ang Time Monument, kaya binigyan ni Yang Xiaotian si Uncle Ding ng 20 subo ng Hanyuan Tianjie Lei Shui. Sa ilalim ng proteksyon ng Golden Flame Shield ni Yang Xiaotian, pumasok siya sa Five Elements Sea. Sa sandaling makapasok siya sa Five Elements Sea, ang nakakatakot na kapangyarihang Lam-Alam ay agad na bumalot sa kanya, na nagbigay kay Yang Xiaotian ng pakiramdam na may isang lumalamon na hayop na bamuka ang malaking bibig nito upang lumunin siya. Gayunpaman, nang ang lumamon na kapangyarihan ay bumalot kay Yang Xiaotian, lahat ito ay nagkalat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gintong kalasag ng apoy ni Ding Ye. Ang 5 elementong dagat ay napuno ng liwanag ng kapangyarihan ng 5 elemento, at walang malinaw na nakikita. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at pinaandar ang kapangyarihan ng 3 Time God Tablet sa kanyang katawan, at lumipad sa isa pang Time God Tablet sa direksyon ng induction. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Xiaotian ay ang Five Elements Sea ay parang isang quagmire, at napakahirap para sa mga tao na lumipat dito. Kahit nabuhayin ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 4 na banal na katawan, ito ay mas mabilis lamang ng kaunti kaysa sa normal na paglalakad. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang makita ito, maaari lamang ay activate ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Chaos Dark Godhead, at ang bilis ay mas mabilis. Pagkatapos ng halos isang stick ng insenso, sa wakas ay dumating si Yang Xiaotian sa Time God Tablet, at pagkatapos ay na-activate ang Eternal God Body para hilahin ito pataas. Ngunit nang kukunin na ni Yang Xiaotian ang ika-4 na Time God Tablet, biglang yumanig ng malakas ang buong Five Elements Sea. Isang nakakatakot na puwersa ang bumulwak mula sa ilalim ng Five Elements Sea. Nagulat si Yang Xiaotian at mabilis na lumipad pabalik sa dagat. Nang lumipad na si Yang Xiaotian palabas ng dagat, isang higanteng kamay na nabuo ng kapangyarihan ng 5 elemento ang biglang humawak kay Yang Xiaotian. Nang akmang hahawakan ng higanteng kamay si Yang Xiaotian, ang itim na aso ay biglang sumampal sa hangin gamit ang isang kuko. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang higanteng kamay na nabuo sa kapangyarihan ng 5 elemento ay biglang sumabog. Bumalik si Yang Xiaotian sa dalampasigan, pawis na pawis. Ano ang higanteng kamay ng 5 elemento? Ang 5 elementong dagat mismo ay isang nakakatakot na pag-iral, ngunit hindi ito maaaring magkaroon ng hugis ngayon, tanging ang kamalayan. Sinabi ni Uncle Ding, hindi ito makaalis sa 5 elemento ng dagat. Tumango si Yang Xiaotian pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay iniligpit ang ika-4 na beses na monumento, at lumipad patungo sa 5 elementong sword formation kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor at ang itim na aso. Gayunpaman, nang dumating si Yang Xiaotian sa 5 element sword formation at pumasok sa gitna ng 5 element sword formation,
natigilan siya nang makita niya ang 5-element sword spirit na lumilipad sa kalangitan sa kanyang harapan. Ang 5 elementong sword formation sa harap niya ay nagsilang ng Earth-type innate sword spirit, ang Fire-type innate sword spirit, ang Gold-type na likas na sword spirit, ang Wood-type na likas na sword spirit, at ang Water-type na likas na sword spirit. At ang 5 likas na espiritu ng espada ay naging 5 domain ng espada. Hindi lang isa. 5. Siya ay naghahanap ng maraming taon, at ngayon ay nilinang niya ang 3 sword domain, at ngayon ay mayroong 5 sword domain. Hanggat nilunok niya at pinagsanib ang 5 domain ng espada sa harap niya, magkakaroon siya ng 8 domain ng espada. Ang puso niyang Xiaotian ay mabilis na tumibok. Hindi ko inaasahan na ang 5-element sword formation dito ay talagang magsilang ng 5 sword domains. Sinabi ni Uncle Ding, gayunpaman, ang 5 sword domain ay naglunsad ng isang pag-atake ng sabay-sabay, at ang kapangyarihan ay masyadong malakas, kahit na ang Dragon Ancestor ay napatay, at ngayon ay halos hindi kita maprotektahan. Sa makatuwid, hindi makalapit siyang Xiaotian sa 5 domain na ito ng espada, lalo pat lunukan at sumanib. Pakiramdam niyang Xiaotian ay parang binuhusan siya ng isang palanggana ng tubig na yelo nang marinig niya ito. Ang excitement na ngayon ay nawala sa isang iglap. Kung kahit si Master Ding ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng 5 sword realms, paano niya papasok ang mga ito para intindihin, lemunin, at pagsamahin? Sa sandaling ito, ang itim na aso ay lumapit kay Yang Xiaotian, hinupload si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay iminuwestra ang kanyang mga kuko. Tumingin si Yang Xiaotian kay Master He na kumukumpas, lumiwanag ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay naglabas siya ng 5 Chaos Spirit Stone na matagal nang naputol at ibinigay ito kay Master He. Tamang-tama, pagkatapos kumain ng 5 Chaos Spirit Stones na magkakasunod, ang buong katawan ni Master He ay kuminang, at isang malakas na puwersang madilim ang bumuo ng isang Dark Light Shield na bumalot sa buong katawan ni Yang Xiaotian. Sinubukan ni Yang Xiaotian na makalapit sa 5 Sword Realms. Biglang, ang kapangyarihan ng 5 Sword Realms ay naging 5 rumaragasang baha at binomba siya. Boom! Ang kapangyarihan ng pagsira sa mundo ay sumabog. Ngunit gaano man karahas ang kapangyarihan ng 5 Sword Realms, gaano man ito kasira, hindi nito maalog ang Dark Light Shield ni Master He. Lumiko pa nga ng diretso ang buntot ni Heye, at isang magulong puwersa ang pinakawalan para tamaan ang 5 sword domain. Bang! Nagkaroon ng malaking tunog. Ang orihinal na marahas na sword power ng 5 sword domain ay talagang napigilan ng pagsabog, na parang may malakas na puwersa na pumipigil sa marahas na kapangyarihan ng sword na ito. Nang makita ito, ganap na gumaan si Yang Xiaotian. Una siyang nakarating sa gintong sword domain, nakaupo na naka-cross-legged sa gitna ng gold sword domain, at nagsimulang maunawaan ang sword power ng gold sword domain. Ang sword intent ni Yang Xiaotian ay lumundag sa buong katawan niya, at ang sword intent ng Mingay Demon Sword ay lumipad at nagsimulang dahan-daang sumanib sa sword power ng gold sword domain. Matapos pagsamahin ang kapangyarihan ng 3 sword domain, pinagsama ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng gold sword domain ng mas mabilis sa pagkakataong ito. Sa loob lamang ng 3 buwan, ganap niyang naintindihan at nilamon ang kapangyarihan ng Gold Sword Domain, at naging matagumpay ang pagsasanib. Pagkatapos, dumating si Yang Xiaotian sa domain ng Fire Sword at nagsimulang sumanib sa domain ng Fire Sword. Sa pagkakataong ito, tinawag niya ang sword intent ng Tungtian Divine Sword. Pinagsama niya ang domain ng Fire Sword ng mas mabilis, at nagtagumpay sa wala pang 3 buwan. Pagkatapos, ito ay ang Earth Sword Domain, ang Wood Sword Domain, at ang Water Sword Domain. Sa loob lamang ng 1.5 taon, matagumpay na naunawaan, nilunok, at pinagsanib ni Yang Xiaotian ang lahat ng 5 domain ng espada. Sa ngayon, nilinang ni Yang Xiaotian ang 8 Sword Domain. Nang makitang sa wakas ay nilinang niya ang 8 Sword Domain, natuwa si Yang Xiaotian, ngunit hindi siya umalis sa 5-element sword formation, ngunit lumakad ng mas malalim sa 5-element sword formation. Dahil pakiramdam niya ay parang may tumatawag sa kanya sa mas malalim na bahagi ng 5-element sword formation. Sinundan ni Yang Xiaotian ang direksyon ng induction at dumating sa pinakamalalim na bahagi ng 5-element sword formation. Nakita ko ang isang butil na kasing laki ng kamao na namumulaklak na may mahinang kinang. Nang makita ang butil na ito, natigilan si Yang Xiaotian, Dragon Ball. Ito kaya, nang naisip ni Yang Xiaotian na ito ang Ancestral Dragon Pearl, sinabi ni Uncle Ding, hindi ito ang Ancestral Dragon Pearl. Ito ay dapat na Dragon Pearl ng isang Dragon Ancestor ng 5 Elements Divine Dragon Clan. Ang Dragon Pearl ng Dragon Ancestor of the 5 Elements Divine Dragon. Gumalaw ang puso ni Yang Xiaotian, at dinampot niya ang Dragon Pearl, para lang maramdaman na mabigat ito, parang Dragon Mountain. Nang maramdaman ang lumalagong Dragon Essence sa Dragon Ball, sinabi ni Yang Xiaotian, Uncle Ding, maaari ko bang kainin ang Dragon Essence dito para magsanay?
Ang Dragon Essence sa Dragon Balls ay napakahirap lamunin at pinuhin, lalo na ang Dragon Essence ng mga ninuno ng Dragon, ngunit mayroon kang sinaunang Dragon Art, kaya maaari mo itong lamunin sa pagsasanay. Sinabi ni Uncle Ding, gamit ang Dragon Essence ng 5 elementong ninuno ng Dragon, ang iyong sinaunang Dragon Art ay inaasahang makalalampas sa ika-19 na antas sa loob ng ilang dekada. Siyempre, ang saligan ay makukuha mo ang ikalawang kalahati ng sinaunang sining ng Dragon. Natigilan siyang Xiaotian, aabutin ng ilang dekada bago makapasok sa ika-19 na antas. Pagkatapos masira ang ika-18 antas ng sinaunang sining ng Dragon, napakahirap na pagbutihin. Kung wala kang Dragon Ball ng ninuno ng Dragon, aabutin ng daan-daang taon para malagpasan mo ang ika-19 na antas. Sabi ni Tito Ding. Sa katunayan, ito man ay ang sinaunang Dragon Art o ang iyong 4 na banal na katawan, kapag nalampasan mo na ang ika-18 antas, ito ay magiging lubhang mahirap na mapabuti. Sa oras na iyon, mas mabuting hanapin mo ang Time God Tree at ang Origin God Tree, kung hindi, magiging mahirap para sa iyong Eternal God Body at Origin God Body na makapasok sa ika-19 na antas. Tumango siyang Xiaotian, tila kailangan niyang magmadali upang mahanap ang iba pang Time God tablets. Matapos kunin ang 5 Elements Dragon Ancestor Dragon Pearl, umalis siyang Xiaotian mula sa 5 Elements Sword Formation, at pagkatapos ay umalis sa 5 Elements Land kasama ang Blood Dragon Ancestor at Heye. Nang umalis siyang Xiaotian at ang iba pa sa 5 Elements Land at tumungo sa Dragon Burial Valley, maraming mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Dragon Burial Valley. Ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan na ito ay lumipad din sa Dragon Burial Valley. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Ang Dragon Ancestor Pearl ay dapat nasa Dragon Burial Valley, Yanzo, kung talagang mahahanap natin ang Dragon Ancestor Pearl, natatakot ako na hindi tayo papayagan ng matatandang lalaki ng Dragon Clan na buksan ang Dragon Burial Hall. Sabi ng isa sa kanila. Nang marinig ito, ang pinunong si Yanzo ay ngumisi, ang angka ng Dragon ay iilan na lamang na natira. Kapag nahanap natin ang Ancestral Dragon Pearl, kung maglakas loob silang pigilan tayo sa pagbubukas ng Ancestral Dragon Hall, nanliligaw sila sa kamatayan. Ang isa pang master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumawa at sinabing, pagdating ng panahon, papatayin natin ang mga matandang dragon na ito. Ang ating Silver Sky Blood Demon Clan ay sakupin ng Ancestral Dragon Continent at tingnan kung sino ang maglalakas loob na umutot sa Divine Realm. Nagtawanan ang lahat. Kapag binuksan natin ang Ancestral Dragon Hall at kinuha ang mga kayamanan mula sa Ancestral Dragon Hall, ibibigay natin ito sa Young Clan Leader para magsanay. Tiyak na mas mataas ang cultivation ng Young Clan Leader. Sa talento ng ating Young Clan Leader, tiyak na uupo siya sa posisyon ng Young Master ng Heaven and Earth Divine Palace sa hinaharap. Ang mga master na ito ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumawa at nag-usap tungkol sa hangin. Nang ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan na ito ay papalapit sa Dragon Burial Valley, dumating siyang Xiaotian at ang kanyang grupo sa Dragon Burial Valley. Ang Dragon Burial Valley ay ang libingan ng mga strongmen ng Dragon Clan. Sa isang sulyap, ang makikita mo lang ay mga libingan ng dragon sa lahat ng laki. Ang Dragon Burial Valley ay puno ng malalaking hanay at mga paghihigpit na itinakda ng mga strongmen ng Dragon Clan. Ang malalaking hanay at paghihigpit na ito ay hindi lamang para protektahan ang sarili nilang mga libingan ng dragon, kundi para pigilan din ang iba na pumasok sa Dragon Burial Valley para maghanap ng mga kayamanan. Inactivate niyang Xiaotian ang 17 Destiny Seals, nalampasan ang mga paghihigpit, at lumipad sa kailaliman ng Dragon Burial Valley. Ilang sword formation na nagsilang sa sword field ay nasa kailaliman ng Dragon Burial Valley. Matapos malimpasan ng maraming paghihigpit, sa wakas ay dumating siyang Xiaotian sa unang pagbuo ng espada na nagsilang sa larangan ng espada. Ang sword formation na ito ay ang Taishi Tianlong Sword Formation, isa sa 10 pangunahing sword formation ng Dragon Clan. Hindi nag-atubili siyang Xiaotian. Sa ilalim ng proteksyon ni Uncle Ding, napunta siya sa gitna ng sword field ng Taishi Tianlong Sword Formation at nagsimulang maunawaan at isama ang sword field. Tulad ng pagsanib niyang Xiaotian sa sword domain ng Taishi Tianlong Sword Formation, isang grupo ng mga masters mula sa Yintian Blood Demon Clan ay dumating din sa isang malaking libingan ng dragon sa Dragon Burial Valley. Dapat nasa Dragon Tomb na ito ang Ancestral Dragon Pearl. Naglabas si Yanzu ng Dragon Knife, at nakita ang Dragon Knife na umaalingaw-ngaw ng liwanag, lahat, kumilos, basagin ang Dragon Tomb Restriction at kunin ang Ancestral Dragon Pearl. Agad na kumilos ang mga master ng Yintian Blood Demon Clan. Bagamat malakas ang Dragon Tomb Restriction, sa ilalim ng full force na pag-atake ng mga masters ng Yintian Blood Demon Clan, pagkaraan ng 2 buwan, ang Dragon Tomb Restriction ay tuluyang nabuksan.
Si Yanzu at isang grupo ng mga master mula sa Yintian Blood Demon Clan ay sumugod sa Dragon Tomb at pumunta sa main hall. May nakita silang Dragon Ball na nagniningning na may liwanag sa itaas ng Dragon Tomb main hall. Ang Ancestral Dragon Pearl ang nagbukas ng Ancestral Dragon Hall. Ito talaga ang Ancestral Dragon Pearl. Ancestral Dragon Pearl. Si Flame Ancestor at ang makapangyarihang mga lalaki ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumingin sa perlas ng dragon sa harap nila, at hindi nila maiwasang matuwa ng labis. Natuwa si Flame Ancestor at napunta sa Ancestral Dragon Pearl. Binuhat niya ito, at naramdaman niyang lumubog ang braso niya na parabang dinidiin niya ang isang sinaunang Dragon Mountain. Hoy, medyo mabigat ang bagay na ito. Tumawa si Flame Ancestor, at pagkatapos ay nil-arrow ito sa kanyang kamay saglit bago sinabing, ngayong mayroon na tayong Ancestral Dragon Pearl, buksan natin ang Ancestral Dragon Hall. Ang isa pang ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumawa at nagsabi, siya nga pala, patayin ang mga matatandang nagbabantay sa Ancestral Dragon Hall, inumin ang kanilang dugo ng dragon, at kainin ang kanilang mga puso ng dragon. Sa puntong ito, dinilaan niya ang kanyang dila at sinabing, hindi ako kumakain ng puso ng dragon sa loob ng maraming taon. Masarap ang lasa ng Dragon Heart ng bata mula sa Golden Dragon Clan noon. Hindi ko lang alam kung ano ang lasa ng puso ng dragon ng matatandang lalaki sa Ancestral Dragon Hall. Nagtawanan ang lahat. Fair na. Agad na pinamunuan ni Yanzu ang lahat palabas ng Dragon Tomb at tumingin sa direksyon ng Ancestral Dragon Hall, pumunta tayo sa Ancestral Dragon Hall ngayon. Nandoon ang Dragon Body ng ninuno ng Dragon Clan sa Ancestral Dragon Hall. Hatiin natin ng pantay ang katawan ng dragon pagdating ng panahon. Ito ay isang malaking suplemento. Nagtawanan ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan, okay. Lahat ay sumabog sa hangin at lumipad patungo sa Ancestral Dragon Hall. Ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay mabilis na umalis sa Dragon Burial Valley at patuloy na lumapit sa Ancestral Dragon Hall. Sa oras na ito, sa wakas ay pinagsama ni Yang Xiaotian ang sword domain ng Taishi Tianlong Sword Formation, at pagkatapos ay lumipad patungo sa pangalawang sword formation na nagsilang sa sword domain. Ang pangalawa at pangatlong sword formation na nagsilang sa sword domain ay nasa malalim na Dragon Burial Valley, hindi kalayuan, kaya hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa pangalawa. Hindi nag-alinlangan si Yang Xiaotian, pumasok sa pangalawang sword domain, at nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng espada sa loob nito. Nang magsimulang pagsamahin ni Yang Xiaotian ang pangalawang sword domain, sa wakas ay nakita na ng mga tao ng Silver Sky Blood Demon Clan ang Ancestral Dragon Hall mula sa malayo. Ang Ancestral Dragon Hall ay nakatayo sa Ancestral Dragon Mountain, napakataas at puno ng kapangyarihan ng unang dragon. Tumingin si Yanzu at ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan sa Ancestral Dragon Hall sa harap nila, nagliwanag ang kanilang mga mata, at lumipad sila sa Ancestral Dragon Hall. Ang Ancestral Dragon Mountain ay isang sagradong lugar para sa Dragon Clan. Kadalasan, ang mga disipulo ng Dragon Clan at iba pang angkan ay ipinagbabawal na pumunta rito, kaya walang tao sa paligid ng Ancestral Dragon Mountain. Nang malapit na si Yanzu at ang iba pa sa Ancestral Dragon Mountain, biglang nagliwanag ang Ancestral Dragon Mountain, at isang higanteng dragon ang lumipad palabas ng hangin. Ito ang porma sayo ng dragon na nagpoprotekta sa bundok ng Ancestral Dragon Mountain. Sa pagtingin sa higanteng dragon, si Yanzu ay sumangot ng malamig, at isang dragon knife ang lumitaw sa kanyang kamay, at bigla niya itong nilaslas. Biglang bumagsak sa hangin ang isang walang kap-ares na enerhiya ng espada. Boom! Ang higanteng dragon ay nilaslas at lumipad, at ang buong Ancestral Dragon Mountain ay yumanig ng husto. Sunod-sunod, ang mga figure ay bumagsak sa hangin at lumipad palabas mula sa Ancestral Dragon Mountain. Ang aura ng bawat figure ay napakalakas at kamangha-mangha. Sila ang 10 dakilang ninuno ng Dragon Clan na nagbabantay sa Ancestral Dragon Hall. Ang 10 dakilang ninuno ng dragon na ito ay ang mga direktang inapo ng ninuno ng Dragon Clan, at isa rin sa pinakamakapangyarihang nilalang ng Dragon Clan. Sinong nang ahas na pumasok sa bundok Sulong? Ang 10 dakilang ninuno ng dragon ay lumipad, at ang kanilang aura ay lumipad sa mundo, at ang kapangyarihan ng dragon ay yumanig sa kalangitan. Gayunpaman, sa pagharap sa kapangyarihan ng dragon ng 10 dakilang ninuno ng dragon, normal ang mukha ni Yanzu, Teizurui, maraming taon na kitang hindi nakikita. Sa tingin ko ay matanda ka na at malabo. Ni hindi mo nakikilala ang mga dati mong kaibigan. Si Aorui, Teizurui, ang pinuno ng 10 dakilang ninuno ng dragon. Kahit na sina Aoding, Aohai at iba pang mga ninuno ng dragon ay hindi nang ahas na maging mapangahas sa harap ni Aorui, ngunit si Yanzu ay prangka at sinabing siya ay matanda na at malabo. Ang mga mata ni Aorui ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yanzu,
at ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Silver Sky Blood Demon Clan, Yanzu. Silver Sky Blood Demon Clan, Lin Yan. Kilala bilang Yanzu. Sa ilalim ng ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan, mayroong 10 pinakamataas na kapangyarihan, at isa si Yanzu sa kanila. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, noong sinaunang panahon, tinakot na ni Yanzu ang God Realm. Noong sinaunang panahon, may isang beses na inilarawan ang kakilakilabot ng Flame Ancestor, na nagsasabi na kapag siya ay nagalit, ang lahat ng langit ay napuno ng banal na apoy. Nang makitang ang taong darating ay ang Flame Ancestor ng Silver Sky Blood Demon Clan, ang iba pang mga dakilang ninuno ng Dragon Clan ay nagbago rin ng kanilang mga ekspresyon. Bilang 10 dakilang ninuno ng orihinal na lahi ng Dragon, tiyak na alam nila ang katakutan ng Flame Ancestor. Hehe, matanda Rui, mukhang hindi ka pa masyadong matanda at makikilala mo pa ako. Tumawa ng mayabang ang Flame Ancestor. Nang marinig ni Ao Rui na tinawag siya ng kabilang partido na Old Man Rui, lumubog ang kanyang mukha. Ano ang problema ng Flame Ancestor sa aking Ancestral Dragon Hall? Ano? Syempre meron. Ngumiti ang Flame Ancestor at kinuha ang Ancestral Dragon Pearl. Buksan natin ang Ancestral Dragon Hall at kunin ang lahat ng mga kayamanan sa Ancestral Dragon Hall. Kasama na ang Dragon Body ng ninuno mong Dragon Clan. Nakita ni Ao Rui at ng iba pa ang Ancestral Dragon Pearl sa mga kamay ng Flame Ancestor at gulat na sinabi, Ancestral Dragon Pearl. Gayunpaman, nang marinig nila na sinabi ng Flame Ancestor sa ibang pagkakataon na kukunin niya ang lahat ng mga kayamanan sa Ancestral Dragon Hall, maging ang katawan ng dragon ng ninuno ng Dragon Clan, Ao Rui at iba pa ay galit na galit. Lin Yan, huwag kang masyadong mayabang. Ito ang Dragon Ancestor Continent. Ang isa pang ninuno ng Dragon Clan, si Dong Zhu, ay galit na nagsabi, hindi mo naman turn na maging mayabang dito. Ibalik ang Ancestral Dragon Pearl sa aming Dragon Clan. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nang marinig ito ni Yanzu, lalo siyang tumawa ng mayabang, ibalik ang Ancestral Dragon Pearl sa iyong Dragon Clan. Nasipa ka ba ng baka o napuno ng dumi ng baka? Pagkatapos ay tinitigan niya si Ao Rui at ang 10 tao, sa kasong ito, ngayon ay hindi lamang namin aalisin ang katawan ng dragon ng ninuno ng iyong Dragon Clan, kundi papatayin ka rin. Matagal na akong hindi nakakatikim ng Dragon Blood at Dragon Heart. Sa puntong ito, ang Dragon Knife sa kanyang kamay ay biglang nalaslas, at isang walang kap-oras na enerhiya ng espada ang tumama kay Ao Rui at sa 10 tao. Patayin! Ang magic knives ay lumitaw sa mga kamay ng 100 master ng Silver Sky Blood Demon Clan at sabay na nilalas. Ang mga dugong demonyong espada ay nag-intertwine, na bumubuo ng isang malaking sword net, na tumutulak patungo kay Ruizu at sa 10 tao. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng patalim na ito ay nagpabago ng husto sa mukha ng 10 tao ng Ruzo. Ang 10 tao ay hindi nang ahas na maging pabaya at sumalakay gamit ang kanilang mga magic sword. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang sword energy ng 10 dakilang ninuno ng Shilong Clan at ang knife energy ng Blood Demon ay nagbanggaan sa isa't isa. Walang katapusang yumanig ang langit at lupa. Ang mapangwasak na kapangyarihan ay tumangay. Ang mga nakapaligid na bundok ay patuloy na pinuputol ng kutsilyo at lakas ng espada. Naramdaman lamang ng 10 tao ng Ruzo ang kamangha-manghang kapangyarihan na dumarating, na ikinagulat ng 10 tao at paulit-ulit silang napaatras, at umaagos ang kanilang dugo. Ngumisi si Yanzo. Naintindihan na nila ang lakas ng 10 dakilang ninuno ng Dragon Clan, kaya sa pagkakataong ito, nagmula sila sa Yintian Blood Demon Clan. Lahat sila ay ang mga Panginoon na nanakot sa banal na sakop noong sinaunang panahon. Ang lakas ng kanilang 100 tao ay sapat na upang sugpuin ang 10 tao ng Ruzo. Ang 10 tao ng Ruzo ang magiging isda sa kanilang chopping board. Bilisan mo, lumabas lahat, at alisin mo sila. Sinabi ni Yanzo kung sakaling dumating ang ibang mga Dragon Clan strongmen, at pagkatapos niyang magsalita, sunod-sunod na divine flames ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Iyon ang pinakamataas na kasanayan sa mahika na ginawa niya, ang 10,000 Flames Divine Skill. Ginamit din ng iba pang makapangyarihang Silver Sky Blood Demons ang kanilang pinakamalakas na magic skill. Biglang bumangon ang enerhiya ng demonyo at bumuo ng isang nakakatakot na ulap ng demonyo, na sumasakop sa Ancestral Dragon Palace sa hindi kilalang bilang ng milya. Patayin! Sinalakay ni Yanzu at ng mga master ng Silver Sky Blood Demon si Ruizu at ang kanyang 10 tauhan. Muling narinig ang tunog na nanginginig sa lupa. Kahit na siyang Xiaotian at ang iba pa na nasa malayo sa Burial Dragon Valley ay nakadarama ng kapangyarihang ito na nanginginig sa lupa. Siyang Xiaotian, na orihinal na nauunawaan ang kapangyarihan ng Sword Domain, ay kailangang huminto. Lumabas siyang Xiaotian mula sa espada at tumingin sa langit, ito na. Ito ang direksyon ng Zulong Hall.
Sinabi ni Ding Ye, isang aksidente ang nangyari. Nangyari ang Zulong Temple. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang ninuno ng templo ng Zulong ay binabantayan ng nangungunang 10 ninuno ng tribo ng dragon, at sinasalakay ng ilang tao ang templo ng Zulong. Sino ito? Such a amazing blood devil. Silver Sky Blood Demon ito. Ang Silver Sky Blood Demon clan ay may pambihirang karakter. Sabi ni Ding Ye. Silver Sky Blood Demon. Maging si Ding Ye ay nagsabi na tiyak na ito ay isang malaking tao. Namilog ang mga mata ni Yang Xiaotian, Black Lord, umalis na tayo. Agad na bumuga ng hangin at lumipad patungo sa direksyon ng Ancestral Dragon. Ang Ancestral Sense ng Blood Dragon ng Horror Blood Magic ay dumating sa direksyon ng Zulong Temple. Ang kanyang mukha ay natatakot, ngunit isang itim na aso, nakatingin pa rin sa kanyang mukha, at ang buntot sa kanyang likuran ay nanginginig pa rin. Nang ilibing ang mga tao sa lambak ng dragon, naramdaman talaga nito ang katakutan ng kapangyarihan ng dragon at ang dugong demonyong espiritu ng Ancestral Dragon Hall. Kahit na ito ay 10,000 milya ang pagitan, ang lakas ng nangungunang 10 ninuno ng dragon at ng mga ninuno ni Yanzo ay nasuffocate pa rin ang lahat. Sa malayo pa lang, ang kalangitan ay ganap na natatakpan ng mga madugong ulap, at ang mga mahiwagang ulap ay gumugulong, na nagpapasaya sa mga tao. Kinailangan niyang Xiaotian na paandarin ang kapangyarihan ng liwanag, at ang dalawang ginintoang liwanag na pakpak sa likod niya ay nagcondense, naglalabas ng mabigat na liwanag. Sa ilalim ng maliwanag na kapangyarihan ni Yang Xiaotian, mas mahusay ang mga ninuno ni Bixie Dragon. Mabilis na lumipad si Yang Xiaotian papunta sa Zulong Hall. Oh, biglang isang malakas na ingay ang dumating, parang sumabog ang libu-libong Diyos. Ang espasyo ay mabigat. Naramdaman ni Baye Dilungso na biglang nabigla ang puso, at ang kanyang mukha ay namutla. Malinaw, ang lakas ng 10 dragon na sina Teizo at Yanzo at iba pa ay ngayon lang nasira ang isip ng Blood Dragon. Okay lang ba si Laobi? Tanong ni Yang Xiaotian. Ayos lang ako anak, hindi ako papasa. Umiling si Blood Dragon. Tumango si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipad sa Ancestral Temple kasama si Heye. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, maging si Yang Xiaotian, na may 4 na pangunahing Diyos, ay hindi nakayanan ang kapangyarihan ng 10 ninuno ng dragon at ni Yanzo. Nagulat si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay talagang naramdaman niya ang takot ng 10 pangunahing ninuno at Yanzo ng tribo ng dragon. 10 mixed Yuan Tianlian Thunder Water. Sabi ni Ding Ye. Kaagad na binigyan ni Yang Xiaotian si Dingay ng pinaghalong Yuan Tianlian na minahan. Biglang nagkaroon ng mabigat na gintong apoy si Yang Xiaotian. Ang bilis ni Yang Xiaotian ay tumaas ng husto, at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Zulong Temple. Nang lumapit si Yang Xiaotian sa Zulong Temple, bigla siyang nakaramdam ng isang uri ng kapangyarihan at hininga na nagpabait sa kanya. Ito ang ninuno na Dragon Ball. Nagulat si Yang Xiaotian. Nang dumating si Yang Xiaotian, tumawa si Yanzo, mga maltong umiiyak na dagat. Biglang lumipad ang dugong demonyong espada, pinatay ang ninuno ni Ziyang Rui. Ang Blood Demon Sword Gas ay nagiging Blood Sea, at mayroong daan-daang milyong masasamang espiritu at mga magic god na umiiyak dito. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Rui Zhu, suportado ng buong katawan ng dragon, at nag-evolve ang enchantment ng isang dragon. Ngunit walang silbi, sinira ng dugong dagat na espada ang enchantment ng dragon, at naputol ang ninuno ni Rui. Kasabay nito, ang ibang mga ninuno ng angka ng dragon ay pinutol din ang kapangyarihan ng Demon Sword ng Silver Sky Blood. Kakanyahan. Ruzo 10 tao, at isang kagat ng dugo ang naspray. Ngumiti si Yanzu, at naglakad siya patungo sa 10 tao sa kanyang kamay. Hukayin ang kanilang puso ng dragon. Nang ang 100 sinaunang maniniil ng Yanzo at Yintian Blood Demon ay pangunahing binaril muli, biglang, naramdaman ni Yanzo ang isang napakadalisay na liwanag na kapangyarihan upang patuloy na lumalapit. Hindi niya maiwasang malito. Ang mga teritoryo ng tribo ng dragon ay malayo sa Zulong Hall. Ayon sa malalakas na tao ng dragon, ang malalakas ay hindi darating ng ganoon kaga. Hindi niya maiwasang makita ito. Nakita ko ang isang blue shirt at isang binata na lumilipad mula sa malayo kasama ang isang itim na aso. Ang lahat ay medyo, kabilang ang nangungunang 10 ninuno ng tribo ng dragon. Nangungunang 10 bright wings. Napatingin si Yanzo sa mga ginintoang pakpak ng gintong liwanag sa likod ni Yang Xiaotian nang may pagtataka. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian ay nakakuha ng 10 pangunahing mga pakpak sa likod niya. Dahil masyadong nakakatakot ang dugo ni Yanzo at ng iba pa, tanging ang nangungunang 10 pakpak ng liwanag ang makakalaban sa dugo ni Yanzo at ng iba pa. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro.
Gayunpaman, ang talagang ikinagulat ni Yanzu at ng iba pa ay ang mga kabataan sa asul na kamiseta ay isang pick lamang ng 10-10. Hindi nagtagal, dumating sina Yang Xiaotian at Heiye sa eksena. Pagkarating, agad na naramdaman ni Yang Xiaotian ang ancestral Dragon Ball kay Yanzo. Tumingin siya kay Yanzo, nasa iyo ang ninuno na Dragon Ball. Matapos hindi inaasahan ni Yanzo na dumating ang binata ng Diyos ng langit na ito, bigla niyang tinanong ang kanyang ninuno na Dragon Ball kung siya ay nasa kanyang sarili, at pagkatapos ay tumawa, "Oo, sa akin, mga kabataan, hindi ko inaasahan na kayo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa ito ang oras para sa iyo." Sa pagkakataong ito, bubuksan nila ang Ancestral Dragon Hall at aalisin ang lahat ng sanggol at katawan ng Shilong na nasa loob nito, kaya lahat ng makikita nila ay dapat sirain. Pagkatapos sabihin ni Yanzu, itinaas niya ang kanyang mga daliri, at biglang, isang kakilakilabot na Diyos na siya ang nagfinger ng kanyang kapangyarihan upang masira ang hangin kay Yang Xiaotian. Ang apoy ng Diyos na ito ay na-finger sa pamamagitan ng kapangyarihan, at ang espasyo ay minarkahan ng kamanghamanghang. Gayunpaman, nang gustong bambahin ng horror flame finger ni Yanzo si Yang Xiaotian, biglang may lumipas na itim na buntot, at natangay ang horror flame finger ni Yanzo. Nagkamali ang lahat, at lahat sila ay tumingin sa Black Master sa paligid ni Yang Xiaotian. Kahit si Yan ay isang malaking aksidente. Alam mo na ang daliri niya ngayon lang ay maraming supremacy ang hindi madugtong, at dinampot siya ng buntot ng aso. Tumingin si Yanzo sa Black Master na may pag-aalinlangan, sino ang iyong paraan? 2 beses na tinawag ni Heiye si Wang Wang. Nang makitang Wang Wang lang ang isinagot sa kanya ni Heiye, mas nagulat at nagdududa si Yanzu. Hindi makapagsalita ang gayong makapangyarihang nilalang. Hindi kaya makapag-transform ang kabilang partido. Paano ito posible? Maliban na lang kung sobrang malas ang pinanggalingan ng kabilang partido kaya hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapag-transform. Ang mas malas ang halimaw ay, ang huli ay magbabago. Ngunit mula noong sinaunang panahon ng God Realm, ang gayong malas na hayop ay tila isang beses lang lumitaw. Biglang sinuntok ni Yanzu sina Yang Xiaotian at Heigo para patayin siya. Sa pagkakataong ito, hinimok niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, at ang kanyang malawak na banal na kapangyarihan ay nanginginig sa lupa. Ang mga banal na apoy ay gamulong at tinakpan ang kalangitan, na parang sinusunog ang kalangitan. Gayunpaman, sa pagharap sa isang mapanirang suntok, si Heiye ay mukhang walang pakialam, at ang magulong hangin ay bumubulwak sa kanyang mga butas ng ilong na parang singaw mula sa isang steam engine. 2 kahangahangang daloy ng magulong enerhiya ang tumalsik mula sa kanyang mga butas ng ilong at naging isang gumugulong na magulong torrent, na agad na pinasabog ang Flame Ancestor's Heaven-Destroying Fist. Pagkatapos, ang magulong torrent ay patuloy na pumutok patungo sa Flame Ancestor. Naramdaman ni Flame Ancestor ang nakapangangilabot na kapangyarihang nakapaloob sa magulong agos, ang kanyang mukha ay natakot, at siya ay umatras sa gulat. Siya ay sumigaw ng malakas, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal na apoy, at bigla siyang sumuntok ng 2 kamao. 10,000 Flame Divine Fist. Boom! Habang pumutok ang kanyang mga kamao, pumutok ng malakas ang kalawakan, at 10,000 Divine Flame Fist print ang bumalat sa hangin, tulad ng 10,000 naglalagablab na bulalakaw na sumasabog patungo sa magulong torrent ni Heiye. 10,000 banal na Flame Fist print at ang magulong agos ay bumangga ng marahas, at isang malaking tunog ang yumanig sa kalangitan. Ngunit ang 10,000 Divine Flame Fist ay agad pa ring natanggal ng Chaos Flood. Ang Chaos Flood ay patuloy na sumabog patungo sa Yanzu nang may napakalakas na puwersa. Nagbago ang mukha ni Yanzu. Sa oras na ito, ang lahat ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay sumugod din kay Yanzu at pinagsama ang kanilang mga espada. Biglang, ang kahangahangang enerhiya ng Magic Sword ay muling na crisscross, na nag-interweaving sa isang malaking sword net, sumasabog patungo kay Heiye. Boom! Sumabog ang sword net at ang Chaos Flood. Isang malakas na ingay ang yumanig sa kalangitan. Naramdaman ni Yanzu at ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ang buo nilang katawan na nanginginig ng marahas, at sunod-sunod silang lumipad pabalik, at tulad ng 10 tao ng Ruizu dati, nagluwa sila ng malaking bibig ng dugo. Ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumingin kay Heiye ng may takot. Ang bawat isa sa kanila ay isang sinaunang panginoon ng Silver Sky Blood Demon Clan. Nang magsanib puwersa sila, kahit ang 10 dakilang ninuno ng Dragon Clan ay hindi sila kayang labanan. Ngayon sila ay natangay ng isang itim na aso. Silver Sky Blood Demon Formation. Umungol si Yanzu, at ang enerhiya ng demonyong dugo sa kanyang katawan ay lumundag at pumailan lang sa kalangitan. Ang iba pang mga pinuno ng Silver Sky Blood Demon Clan ay nag-activate din ng Blood Demon Energy. Biglang sumabog sa kalangitan ng 101 higanteng haligi ng enerhiya ng demonyo ng dugo.
Ang Silver Sky Blood Demon Formation ay ang pinakamakapangyarihang formation ng Silver Sky Blood Demon Clan. Gayunpaman, nang i-activate na ni Yanzu at ng iba pa ang Silver Sky Blood Demon Formation para umatake, itinaas ni Heye ang kanyang mga kuko at humampas sa hangin. Isang malaking itim na kuko na tumakip sa kalangitan at ang araw ay lumitaw sa kawalan. Ang malaking itim na kuko ay agad na nabasag ang mga haligi ng dugo ng demonyo kay Yanzu at sa iba pa. Si Yanzu at ang iba pa ay bumagsak ng husto mula sa langit at nagsuka ng dugo. Si Yanzu ay tumingin kay Heye nang may takot at hindi na naglakas loob na mag-alinlangan pa. Tara na. Sa puntong ito, inactivate niya ang Magic Talisman at tatakas na sana kasama ang mga masters ng Silver Sky Blood Demon Clan. Zulongzo, sabi ni Yang Xiaotian, hinawakan ni Heye ang kawalan gamit ang isang kuko, at si Yanzu, na malapit ng tumakas, ay sinampal ng kuko ni Heye. Nang si Yanzu ay sesabog na sa himpapawid at lumipad, muli siyang sinampal ni Heye gamit ang kanyang mga kuko, at direktang itinatak siya sa kailaliman ng lupa. Nang makita si Yanzu na inaabuso ng ganito, ang mga sinaunang pinuno ng Yintian Blood Demon Clan ay nakahinga ng malamig na hangin. Dapat mong malaman na si Yanzu ay ang pinakamataas na ninuno ng Yintian Blood Demon Clan, pangalawa lamang sa ninuno ng Yintian Blood Demon Clan, at kahit na may kapangyarihang lumaban kay Kang Zu Supreme, ang Lord of the Heaven and Earth Divine Palace. Ngayon, wala na siyang kapangyarihang lumaban sa harap ng isang itim na aso. Hindi ba't ang itim na asong ito ay maihahambing sa Panginoon ng langit at lupa? Umalis na kayo. Huwag mo akong alalahanin. Ang Yanzu na nasample sa lupa ay umungal, at ang banal na apoy sa buong katawan niya ay umalangaw-ngaw. Malinaw na sinusubukang gumawa ng panghuling pagtutol, hindi nagtagal ang kanyang buong katawan ay naging walang hangganang banal na apoy, at baliw na binomba si Heye. Kasabay nito, ang mga pinuno ng Tiantian Blood Demon Clan ay hindi nagatubili at ginamit ang lahat ng kanilang lakas para i-activate ang Space Escape Talisman para makatakas. Sa pagtingin sa baliw na nag-shot charge ng Flame Ancestor, malamig na bam-antong hininga si Heye, at ang maitim na kapangyarihan sa kanyang katawan ay biglang sumuporta, at ang mundo ay agad na nagdilim. Muli siyang hamampas ng isang kuko, at ang mga banal na apoy ng katawan ni Flame Ancestor ay sumabog at nabasag muli sa kailaliman ng lupa. Si Flame Ancestor ay nakahiga sa ilalim ng lupa, namamatay. Mukha pa rin siyang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ang itim na aso sa kanyang harapan ay magiging kasing kilabot ng Panginoon ng langit at lupa. Pumunta si Heye sa langit sa itaas ng Flame Ancestor at ginawa ang huling claw print. Bang! Malakas na yumanig ang buong Zulong Mountain. Sumabog ang lupa. Noong sinaunang panahon, ang Flame Ancestor, na nakalibot na sa Divine Realm at tumawid sa walang talo, ay direktang pinasabog at naging bola ng laman at dugo. Ang 10 dakilang ninuno ng dragon ni Ruzo ay tumingin sa eksena sa harap nila at nabigla ng hindi masabi. Mas alam nila ang katakutan ng Flame Ancestor. Ang isang kataas-taasang ninuno ng demonyo na tinapakan ang kanyang mga paa at ginawang manginig ang Divine Realm ng 3 beses, namatay ng ganoon. Bago dumating si Yang Xiaotian kay Yanzu, nakita niya ang space artifact sa kabilang partido. Nang buksan niya ito, nakita niyang puno ito ng pinagmulang enerhiya at iba't ibang likas na kayamanan. Ang Zulongzo ay kabilang sa mga likas na kayamanan. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Matapos ilabas ang Zulongzo, lumipad siya sa Zulong Hall. Nang magsasalita na sana si Ruizu, pinaandar ni Yang Xiaotian ang Teigo Shilongju. Biglang natatakpan ng kaliskis ng dragon ang buong katawan niya, at bumukas ang mga pakpak ng dragon sa likod niya, at diretso siyang dumaan sa mga paghihigpit sa palibot ng Zulong Hall. 17 antas ng Teigo Shilongju. Nanlaki ang 10 mata ni Ruizu. Nakita ko ang mga pakpak ng dragon sa likod ni Yang Xiaotian na nakabukas, at ang mga ro ng dragon sa mga ito ay naging malaking porma sayon ng dragon, na siyang simbolo ng 17 antas ng Teigo Shilongju. Marami sa kanilang mga ninuno ng dragon ang hindi nagawang magsanay ng Teigo Shilongju hanggang sa 17 antas, ngunit ang binatang ito ay aktwal na nagpractice ng Teigo Shilongju ng kanilang mga ninuno hanggang sa 17 antas. Matapos dumaan sa mga paghihigpit sa paligid ng Zulong Hall, inilagay ni Yang Xiaotian ang Zulongzo sa uka sa itaas ng gate ng Zulong Hall. Biglang napuno ng liwanag ang buong Zulong Hall. Ang kahangahangang enerhiya ng dragon ay nag-spray out at na-condensed sa isang bilang ng mga banal na dragon. Unti-unting bumukas ang gate ng Zulong Hall. Pumasok si Yang Xiaotian sa Zulong Hall. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sarado ang tarangkahan ng Zulong Hall. Nagtinginan ang 10 tao ng Ruzo na nagtataka. Matapos makapasok sa Zulong Hall, dumating si Yang Xiaotian sa pangunahing bulwagan, at nakita ang isang malaking haligi ng dragon na nakatayo sa pangunahing bulwagan.
Sa haligi ng dragon, isang malaking banal na dragon ang inukit, na siyang ninuno ng angkan ng dragon. At ang buong larawan ng ninuno ng Dragon Clan ay binubuo ng hindi mabilang na mga sinaunang Dragon Rune. Pinag-aralan niyang Xiaotian ang mga karakter ng Dragon Clan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman niyang ito ang ikalawang kalahati ng sinaunang Dragon Ju. Walang pag-aalinlangan, maingat na binasa ito ni Yang Xiaotian mula sa ulo ng dragon hanggang sa buntot ng dragon. Tumayo roon si Yang Xiaotian, inalala ito, at pagkatapos matiyak na kabisado na niya ang buong ikalawang kalahati ng sinaunang Dragon Ju, binasa niya ito mula simula hanggang wakas. Tumigil siya at pinagmasdan ang bulwagan. Sa mesang bato sa bulwagan, may singsing. Pumunta siya sa harap at kinuha iyon. Ito ay ang singsing ng simulang dragon. Nang buksan niya ang Ring of the Beginning Dragon, nakita niya ang apat na stream ng pinagmulang enerhiya na lumalabas mula rito. Ang apat na origin chi na ito ay iba sa pinanggalingan na chi na pinino niya noon, at mas pino. Tumingin si Yang Xiaotian at nakitang mayroon talagang apat na pinagmulang divine fruit sa loob. Bilang karagdagan sa apat na pinagmulan ng banal na bunga, mayroon ding isang kaguluhan espiritu ugat. At may 3 bulaklak ng tadhana. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa apat na pinagmulang divine fruit na ito at 3 destiny na bulaklak, ang kanyang pinagmulang divine body at Hanyuan destiny divine body ay magkakaroon ng pag-asa na makalusot sa 17 antas. Sa oras na iyon, ang kailangan lang niyang gawin ay linangin ang natitirang sword intent sa sword domain upang makaligtas sa kaguluhang banal na kapigatian. Nang maglaon, natuklasan ni Yang Xiaotian na ang Zulong Hall ay may panlabas na bulwagan at panloob na bulwagan. Nasa outer hall lang siya ngayon, pero pagdating niya sa inner hall, hindi niya mabuksan ang pinto ng inner hall. May dragon body ng beginning dragon sa panloob na bulwagan na ito. Kung maaari mong ganap na isama ang dragon body ng beginning dragon, maaari mong linangin ang pinakamalakas na divine body ng Dragon Clan, ang beginning dragon divine body, at ang bilis ng cultivation ay maaaring tumaas muli ng malaki sa hinaharap. Gayunpaman, para mabuksan ang pinto ng inner hall, kailangan mong magkaroon ng antas ng nyetingo ng dragon. Sabi ni Ding Ye. Walang magawa si Yang Xiaotian. Uncle Ding, gaano kalakas ang dragon ancestor? Paano siya namatay noon? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Xiaotian. Ang Dragon Ancestor at ang Silver Sky Blood Demon Ancestor ay parehong kabilang sa 10 dakilang ninuno ng God Realm, ngunit ang kanyang rangkang ay mas mataas kaysa sa Silver Sky Blood Demon Ancestor. Sabi ni Tito Ding. Sa madaling salita, ang Dragon Ancestor ay mas malakas kaysa sa Silver Sky Blood Demon Ancestor. Ngunit paano namatay ang gayong makapangyarihang pag-iral noon? Lalong nag-usi sa siyang Xiaotian. Ang katapusan ng Diyos ay upang patunayan ang tao. Sinabi ni Uncle Ding, gayunpaman, nasa Heavenly God Realm ka lang ngayon, na simula pa lang ng Diyos. Huwag mo munang pansinin ang mga bagay na ito, pagsikapan mo munang linangin, at pagbutihin mo muna ang iyong cultivation. Kapag may kakayahan kang labanan ng Silver Sky Blood Demon Ancestor balang araw, maaari mong isaalang-alang muli ang isyong ito. Katibayan ng Dao. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Pagtingin sa pintuan ng panloob na bulwagan sa harapan niya, bigla niyang naisip si Heye at nagtanong, siguro kung mabubuksan ni Heye ang pintuan ng panloob na bulwagan. Umiling si Ding Ye at sinabing, bagaman ang lalaking iyon ay maaaring puwersahang buksan ang paghihigpit sa pintuan sa loob ng bulwagan, ang ilang mga porma sayon ay masisira kung sila ay sapilitang bubuksan. Agad na binitawan ni Yang Xiaotian ang ideya. Bagaman ito ay nalampasan ang pagkakaroon ng ninuno, dahil sa pagsupil sa dakilang Dao, hindi ito basta-basta makakapagbigay ng kapangyarihan sa kabila ng mga limitasyon ng mga tuntunin ng mundong ito sa banal na kaharian. Sabi ni Ding Ye. Ang bawat mundo at bawat domain ay may mga panuntunan nito. Anuman ang pagkakaroon nito, dapat itong sumunod sa panuntunang ito at hindi maaaring gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan na lumampas sa mundong ito at sa domain na ito. Kung hindi, kung ang pag-iral na higit sa ninuno ay maaaring gamitin ang kapangyarihan nito upang pumatay ng kusa sa loob ng God's Domain, hindi ba't ang God's Domain ay mapapawi sa isang iglap? Nagulat ang puso ni Yang Xiaotian, ang pagsupil sa dakilang Dao. Oo, sa langit at sa napakaraming mundo, anumang buhay na nilalang, anumang buhay, ay dapat sumunod sa utos ng dakilang Dao. Sinabi ni Lolo Ding, kabilang ako. Kasama ang mga pag-iral ng Kaitian. Yung mga pag-iral ni Kaitian. Ang puso ni Yang Xiaotian ay mahirap pakalmain. Ang nakita at narinig niya ngayon ay nagbukas ng isa pang pinto para sa kanya. Gayunpaman, ikaw na ngayon ang panimulang punto ng Diyos. Dapat kang magsumikap na linangin muna at masira muna ang kaharian ng Panginoon ng Diyos. Sinabi ni Lolo Ding, palagi kang makikipag-ugnayan sa mga ito sa hinaharap. I am optimistic about you. Ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang pag-iral sa panahong ito at ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa kalangitan at ang napakaraming mundo sa hinaharap.
Optimistic ako sa'yo, maging ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa langit at sa napakaraming mundo. Tumango siyang Xiaotian, huminahon, at pagkatapos ay naglakad papunta sa dalawang sword formation sa Zulong Hall kung saan ipinanganak ang Sword Realm. Naka-crossleg siya sa Sword Realm at nagsimulang intindihin at pagsamahin ang dalawang Sword Realm. Siyang Xiaotian ay naiintindihan at pinagsasama ang kaharian ng espada sa bulwagan, habang ang 10 tao ng Ruzo ay naghihintay sa labas. Nang makitang hindi lumabas siyang Xiaotian sa loob ng 1 buwan, ang 10 tao ng Ruzo ay labis na nababalisa. Habang pinipino niyang Xiaotian ang dalawang Sword Realm sa Zulong Hall, ang 100 sinaunang overlord ng Yintian Blood Demon Clan sa wakas ay nakatakas pabalik sa pangunahing pugad ng Yintian Blood Demon Clan sa Divine Realm. 100 tao ang nakatakas pabalik, at namatay si Yanzo. Nayanig ang buong Yintian Blood Demon Tribe. Nang malaman na namatay si Yanzo sa ilalim ng kuko ng isang itim na aso, ang Silver Sky Blood Demon Ancestor ay nagulat din, ano, itim na aso. Oo, ninuno, ang itim na asong iyon ay lubhang nakakatakot. Isang kuko at isang suntok ay magdudulot sa atin ng malubhang pinsala. Hindi natin ito kayang labanan. Ang isa sa kanila ay nanginig at nagsabi, ang lakas ng asong ito ay maihahambing marahil sa Panginoon ng langit at lupa. Ang mukha ng Silver Sky Blood Demon Ancestor ay nagbago mula sa maulap hanggang sa maliwanag, itim na aso. Bigla niyang naisip ang isang napakatandang larawan sa kanyang isipan, at ang kanyang puso ay nabigla, maaari ba ito? Ancestor, ano ang tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ng Supremes ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang Saint Ancestor ng Demon Clan. Mabagal na sabi ng Silver Sky Blood Demon Ancestor. Nakahinga ng malamig na hangin ang Supremes ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang Saint Ancestor of the Demon Clan ay tinatawag ding Saint Ancestor of the Heavenly Demon. Ang ibig sabihin ng ninuno ay ang itim na asong ito ay ang nasa tabi ng Saint Ancestor noon. Nakangiting sabi ng isang Supremo. Natatakot ako. Ang mga mata ng Silver Sky Blood Demon Ancestor ay kumislap, tanging ang itim na aso sa tabi ng Saint Ancestor ang may ganoong lakas. Namatay si Flame Ancestor, hahayaan ba natin ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may nagsalita sa malalim na boses. Ang taong ito ay isa sa 10 Supreme Master sa ilalim ng Silver Sky Blood Demon Ancestor, na may napakagandang relasyon sa Flame Ancestor at tinatawag na Night Ancestor. Siyempre hindi natin ito papakawalan. Sinabi ng Silver Sky Blood Demon Ancestor sa malalim na boses, hindi natin may galaw ang itim na aso, ngunit maaari nating patayin ang binata. Pero, sa katabi niyang itim na aso, imposibleng mapatay natin siya. Ang isa pang Bone Ancestor ay umiling. Nagmuni-muni ang Silver Sky Blood Demon Ancestor, pagkatapos ay humanap ng paraan para akayin ang itim na aso palayo sa kanya. Hanggat iniwan siya ng itim na aso, isang maliit na makalangit na Diyos, maaari natin siyang patayin kahit anong gusto natin. Lumipas ang oras. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula noong pumasok siyang Xiaotian sa Zulong Hall. Biglang bumukas ang gate ng Zulong Hall. Ang 10 dakilang ninuno ng Dragon Clan na nagbabantay sa labas ay nagulat na lang nang makitang biglang bumukas ang gate. Isang figure ang lumabas mula sa loob, siyang Xiaotian iyon. Nagmamadaling sinalubong siya ng 10 Ruzo. Salamat sa tulong mo, Young Master. Magalang na sinabi ni Ruzo, ano ang pangalan mo, Young Master? Nilinang niyang Xiaotian ang sinaunang sining ng dragon hanggang sa 17 antas, at ngayon ay binuksan na niya ang Ancestral Dragon Hall. Kung linangin niya ang sinaunang sining ng dragon sa 19 na antas sa hinaharap at sumanib sa katawan ng dragon, siya ang magiging master ng Dragon Clan. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Naisip ito ng 10 Ruzo, kaya't sila ay lubos na gumagalang kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, hindi ito itinago ni Yang Xiaotian. Si Young Master Yang. Magalang na sinabi ni Ruizu, siguro kung ano ang mga plano ni Young Master Yang para sa hinaharap. Unang buksan ang Divine Lord at pumunta sa Divine Palace of Heaven and Earth. Sinulyapan niyang Xiaotian ang 10 tao ng Ruizu at sinabing, kapag nilinang ko ang sinaunang Dragon Art sa 19 na antas, muli akong pupunta sa Ancestral Dragon Palace sa hinaharap. Nagulat ang 10 tao ng Ruizu. Pagkatapos magsalita niyang Xiaotian, sumabog siya sa hangin at nawala sa kalangitan kasama si Heye. Ang 10 tao ng Ruizu ay yumuko at pinanood siyang Xiaotian na umalis, tulad ng pagmamasid sa magiging pinuno ng Dragon Clan. Tuwang-tuwang sinabi ng isa sa kanila, kung linangin ng batang ito ang sinaunang sining ng dragon sa 19 na antas sa hinaharap, siya ang magiging pinuno ng aking Dragon Clan. Ang aking Dragon Clan ay magkakaroon ng isang Dragon Clan leader sa hinaharap.
Oo, simula ngayon, hindi na natin kailangang bantayan ang Ancestral Dragon Hall araw at gabi. Napabuntong hininga si Ruizu. Kung may lalabas na bagong Dragon Clan Lord, ang kanilang misyon na bantayan ang Ancestral Dragon Hall ay matatapos, at ang kanilang bagong misyon ay ang sundan ang Dragon Clan Lord at muling itayo ang sinaunang kaluwalhatian ng kanilang Dragon Clan. Hindi ko lang alam kung ano pang talent ng batang ito, sabi ng isang tao. Ang kakayahang magsanay ng sinaunang sining ng dragon hanggang sa ika-17 antas ay nangangahulugan na ang kanyang Dragon Clan martial soul ay hindi bababa sa antas na 15, at siya ay may makapangyarihang liwanag na bloodline ng ninuno ng Light God Clan. Ang iba pa niyang talento ay hindi dapat mahina, tama, sabi ni Ruizu. Pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian sa Ancestral Dragon Hall, bumalik siya sa Burial Dragon Valley kasama si Heye at ang Blue Blood Dragon Ancestor. Pinagsama lang niya ang isa sa mga sword domain ng Burial Dragon Valley noon, at naantala, naiwan ang 2 sword domain na hindi pinagsama. Ngayon, mayroon na siyang 11 sword domain. Hanggat pinagsama niya ang natitirang 2 sword domain ng Burial Dragon Valley, magkakaroon siya ng 13. Bumalik si Yang Xiaotian sa dating sword domain at nagsimulang maunawaan at pagsamahin ang 2 sword domain ng Burial Dragon Valley. Lumipas ang mahigit 3 buwan. Sa wakas, matagumpay na naisama ni Yang Xiaotian ang 2 sword realm sa Buried Dragon Valley. Sa ngayon, nakatanim na siya ng 13 kaharian ng espada. 2 na lang ang kulang. Gayunpaman, isa lang ang nasa Dark Dragon Mountain, kaya kahit na pinagsama ang Dark Dragon Mountain, may kulang pa rin. Plano niyang linangin ang lahat ng 15 Sword Realms, at pagkatapos ay pinuhin ang Origin God Fruit at Destiny Flower na nakuha mula sa Ancestral Dragon Hall.